Mainit ang araw nang lumapag ang private jet ni Daniel Villaraza sa isang exclusive airstrip sa Batangas. Pagkatapos ng 15 taong pamamalagi at pagtatagumpay sa Amerika, sa wakas ay nagdesisyon na siyang bumalik sa Pilipinas. Hindi para sa negosyo, kundi para sa kapayapaan. Pagbaba niya sa eroplano, sinalubong siya ng kanyang assistant na si Carla. Bitbit ang ilang papeles at itinerary para sa linggong iyon. Ngunit hindi gaya ng dati, hindi agad sumalubong si Daniel sa trabaho. Sir, andito na po yung final documents ng bagong property nyo sa San Felipe. Sabay abot ni Carla ng folder habang binuksan niya ang pinto ng itim na SUV. Salamat Carla, hindi na muna ako pupunta sa opisina. Diretso tayo sa bahay. Sagot ni Daniel. Malamig ang tinig at halatang pagod, hindi sanay ang kanyang mga empleyado na makita siyang tahimik. Noon, kilala si Daniel sa pagiging hands-on, masigasig at hindi nagpapahinga. Ngunit sa araw na ito, tila ba bitbit niya ang bigat ng sariling mundo at may dahilan kung bakit. Ang binili niyang bahay ay isang luma ngunit malawak na ancestral property sa gitna ng liblib na barangay sa San Felipe, isang lugar na hindi kilala ng karamihan pero tanaw ang karagatan sa malayo at may tanim-tanim na mangga sa paligid. Nakuha niya ito sa murang halaga mula sa isang pamilya na matagal nang lumipat ng ibang bansa. Halos hindi na raw ito tinitirhan at may mga sabi-sabing may kwento ang bahay. Ngunit hindi ito ininda ni Daniel. Para sa kanya, ang katahimikan ng lugar ang mas mahalaga. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng malalaking haligi, antigong disenyo, at mga pintuan na tila hindi na nabubuksan sa tagal ng panahon. Pumasok si Daniel at saglit na tumigil sa salas. Tiningnan ang paligid na tila bumalik siya sa panahon ng kanyang kabataan. Kahit na hindi ipo ang bahay na kanyang kinalakihan, may kangaibang pakiramdam itong ibinibigay. Sir, gusto niyo pong ipalinis na agad ang buong bahay? Anong ni Carla habang nakasilip sa isang kwarto na punong-puno ng alikabok at agiw. Hindi muna. Gusto kong ako mismo ang tumingin sa bawat sulok bago natin simulan ang renovation, sagot ni Daniel. Ayokong palampasin ang anumang detalye. Habang iniikot niya ang bahay, napansin niya ang mga lumang larawan sa hallway. Ang iba ay halos kupas na at hindi na makilala ang mga mukha. May isang larawan na biglang tumawag ng pansin niya. Isang babaeng matapang ang tingin, nakasuot ng trahe at may hawak na abaniko. Siya siguro ang dating may-ari, bulong ni Daniel sa sarili. May aura siyang matapang. Sa mga susunod na araw, pinili ni Daniel na manatili sa bahay kahit hindi pa ito naaayos. Gusto niyang makaramdam ng koneksyon sa lugar at baka sa tahimik na mga gabi at sira-sirang mga dingding ay matagpuan niya ang kasagutang matagal na niyang hinahanap. Kung sino ba talaga siya at bakit siya laging may puwang na hindi mapuno kahit gaano pa siya kayaman. Sa isang gabi, habang nakaupo sa lumang veranda, kasama ang isang basong brandy, tuminala si Daniel sa langit. Inay, mahinang sambit niya. Bakit mo ako iniwan noon? Walang sumagot kundi ang huni ng mga kuliglig at kaluskos ng dahon sa likod ng bahay. Hindi niya alam ang buong dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Ang sabi ng kanyang ama, iniwan daw sila ni Po nang siya'y 10 taong gulang. Ngunit sa puso niya, may hinala siyang may mas malalim na dahilan. At ngayon, sa pagbalik niya sa Pilipinas, tila gusto niyang buksan muli ang mga tanong na matagal nang ibinaon sa limot. Kinabukasan, dumating ang mga trabahador mula sa kumpanyang kinuha niya para sa renovation. May dalang mga tools, planong arkitektural at listahan ng mga dapat gawin. Ngunit bago pa man sila magsimula, lumapit si Daniel sa kontratista. Gusto ko kahit anong sira sa bahay na to, huwag niyong itatapon agad. Ikatalob muna natin lahat, mula sa mga sulat, gamit, lumang kahon, pader. Lahat. Ayokong may mawala. Noted po, sir. Pero bakit po? Tanong ng foreman. Ewan ko. Pakiramdam ko, may tinatago ang bahay na to. Sagot ni Daniel. Habang nakatitig sa isang antigong orasan na biglang huminto sa tuktok ng 3:15 AM. Simula na ng isang bagong kabanata sa buhay ni Daniel. Isang kabanatang hindi alam
kung dadalhin siya sa kapayapaan o sa isang katotohanang mas gugustuhin sana niyang hindi na lang muling mabuksan. Sa paglipas ng ilang araw, unti-unting natutuklasan ni Daniel ang kalumaan ng bahay na kanyang binili. Hindi ito ang tipikal na lumang bahay na simpleng luma lang. May mga bahagi itong tila sinadyang sarhan. May mga pinto ang tinakpan ng istante at may bahagi ng sahig na tila pinagtagpi-tagpi lamang para itago ang kung ano. Bagamat tahimik ang lugar, ramdam ni Daniel ang hindi maipaliwanag na bigat sa bawat paglakad sa loob nito. Isang umaga, habang iniinspeksyon niya ang second floor, napansin niya ang isang hallway na tila hindi tapos ang pagkakagawa. Sa dulo nito, may lumang pinto ang kahoy na may mga bakas ng kinakalawang na kandado. Lumapit siya roon at tinangkang buksan, ngunit hindi gumalaw ang pinto kahit anong puwersa ang gawin niya. "Carla," tawag ni Daniel habang nakasilip sa bukas na bintana. Pakisabihan niya yung mga trabahador na tignan itong pinto rito sa itaas. Makalipas ang ilang minuto, umakyat ang foreman na si Mang Isko kasama ang dalawang karpintero. Sinubukan nilang sipain ang pinto, kalasin ang bisagra at gamitin ang crowbar. Ngunit tila ba may kakaibang kapit ang pinto sa kanyang pagkakasara. "Sir, parang may bakal sa loob. Hindi ordinaryong lock lang ito," ani Mang Isko habang pinupunasan ang pawis. "Tingin mo ba safe pa yan?" tanong ni Daniel, seryoso ang mukha. "Hindi po ako sigurado, pero parang sinadyang isara ito nang hindi na dapat mabuksan ulit," sagot ng matanda. Tumango lang si Daniel. May kutob siyang may mahalagang dahilan kung bakit sarado ang kwartong iyon. At kahit wala pang ebidensya, may bahagi ng kanyang isip na gustong alamin ang dahilan. Sa sumunod na araw, habang lumalalim ang renovation, naging mas kapansin-pansin ang mga kakaibang ingay tuwing gabi. Bandang 2:00 ng madaling araw, may naririnig si Daniel na tila mga mahihinang kaluskos mula sa bandang ilalim ng bahay. Sa unay inakala niyang daga o pusa lang iyon, kaya't hindi niya gaanong pinansin. Ngunit noong ikatlong gabi, mas naging malinaw ang mga tunog. Hindi na ito basta kaluskos. Parang may humihikbing mahina, tila babae. Napabalikwas siya mula sa kanyang higaan sa silid sa ikalawang palapag at agad bumaba, hawak ang maliit na flashlight. Tahimik ang buong bahay. Nasa ilalim pa rin ng renovation, wala pa masyadong kasangkapang gamit o ilaw na nakasaksak sa mga bahagi ng bahay. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, nilalakaran ang kahoy na sahig na pumipinsag-pinsag sa bawat hakbang. Sa tuwing hihinto siya, parang humihinto rin ang tunog. Ngunit kapag gumagalaw siya muli, maririnig muli ang mahinang pag-iyak mula sa bandang likuran ng kusina. Lumapit siya sa isang bahagi kung saan may trapdoor pababa sa dating hindi ginagamit na basement. Ayon kay Mang Isko, hindi pa nila ito nasisilip mula nang simulan ang renovation dahil nakalatch ito mula sa loob. Nang tinangka niya itong buksan, bigla na lamang itong bumigay at tumambad sa kanya ang amoy na matagal nang nakakulong sa loob. Maasim, amoy amag at halo ng kalimaan. Naglakan siya pababa, pinapailawan ang bawat hakbang gamit ang maliit niyang flashlight. Ang bawat hakbang pababa ay tila ba pasok sa ibang mundo. Hindi ito simpleng basement. Maalikabok ang sahig. May mga lumang kahon na tila hindi nagagalaw kailanman. At may mga sirang gamit na parang bigla na lamang iniwanan ng mga nakaraan nakatira. Sa isang sulok, may nakatambak na mga kahon at lumang furniture. Ngunit ang mas nakatawag pansin sa kanya ay ang isang kahoy na dingding sa dulong bahagi ng basement. Tila ba hindi ito natural sa disenyo ng buong bahay? Para bang pinalitada ito para lamang takpan ang isang bagay? Agad niyang tinawag si Carla kinabukasan upang ipag-utos na ipasuri ang buong basement. Nais niyang alamin kung ano ang itinatago ng pader na iyon. Habang tinitingnan niya ang mga plano ng bahay mula sa munisipyo, napansin niyang walang nakarehistrong second-level basement sa mga dokumento. Ang ipinapakita lamang ay isang simpleng silong. "Carla," aniya habang binubuklat ang mga papel, "bakit walang tala nitong parteng ito sa blueprints?" "Sir, ito na po yung buong file mula sa City Engineer's Office.
Mukhang wala nga pong record nitong parting binuksan nating kagabi. Sagot ni Carla, halatang naguguluhan din. Anong klaseng bahay to? Bakit parang ang daming tinago? Ani Daniel habang pinipigilan ang pagkabahala sa tono. Sir, gusto niyo po bang ipasara muna yung basement habang wala pa tayong malinaw na findings? Hindi. Ipagpatuloy natin. Mas lalo akong gusto pang alamin kung bakit may mga ganitong bahagi ang bahay na hindi dokumentado. Baka may kasaysayang kailangang matuklasan, sagot ni Daniel. Habang abala ang mga tauhan sa pagtibag sa kahoy na dingding, dumarami rin ang mga gamit na natatagpuan sa loob ng bahay. Mga lumang larawan, diary na may punit-punit na pahina at ilang sulat na hindi na mabasa dahil sa kalumaan. Lahat ay ipinakatalog ni Daniel at ipinahingang huwag galawin muna. Sa kanyang pag-iisa sa gabi, habang nakatingin sa mga sulat at larawan, para bang unti-unting binubuksan ng bahay ang sariling kasaysayan nito. Ngunit hindi pa niya alam, sa lalim ng bawat pader, may isang katotohanang pilit na tinakpan at hindi ito basta bahagi lamang ng nakaraan. Ipo ay direktang konektado sa kanyang sariling dugo't laman, sa ina na iniwan siyang bitin sa tanong, at sa isang nilalang na matagal ng bihag sa dilim. Umagang-umaga pa lang ay abala na ang mga trabahador sa bakuran ng lumang bahay. Sa loob ng bahay, tahimik ngunit tensyonado ang galaw ng lahat. Nakatutok si Daniel sa bawat kilos ng mga taong kanyang pinadala sa basement. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Iniikot sa kanyang isipan ang posibilidad ng kung ano ang maaaring nasa likod ng misteryosong dingding na iyon. Sir, hinihintay lang po namin yung generator para sa mas malakas na ilaw sa baba. Medyo delikado po kasi ang bahagi ng sahig. Baka biglang bumigay. Sabi ng engineer na si Mark, habang sinisilip ang punit na plano ng bahay. Walang problema, basta siguraduhin nyo lang na dahan-dahanin ang pagbaklas. Ayokong masira ang anumang bagay sa loob, sagot ni Daniel habang hawak ang lumang diary na natagpuan kahapon. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimula na silang magbaklas ng kahoy. Isa-isang inalis ng mga tauhan ang makakapal na tabla na tila ba ginamitan ng industrial sealant upang huwag mabuksan. Sa tuwing may matanggal silang bahagi, mas lumalakas ang amoy ng lumang amag at pagkabulok. Nakaramdam si Daniel ng matinding kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil tila may hindi maipaliwanag na lakas na humihila sa kanya palapit. Maya-maya pa, sumigaw ang isa sa mga trabahador mula sa loob. Sir, may kwarto po sa loob nito at parang may tao. Napabalikwas si Daniel at agad bumaba ng basement kasama sina Mark at Carla. Pagdating nila sa loob, tumambad sa kanila ang isang makipot na silid na may isa lamang bintanang maliliit ang rehas at halos walang ilaw. Ang buong paligid ay may bakas ng pagkakapreserba. Simento ang sahig, may maliit na kama, at sa dulo ng kwarto, may isang katawan, hindi pa malinaw sa dilim kung ito ay patay o buhay. Ilawan nyo, sigaw ni Daniel. Itinutok ng isang trabahador ang floodlight at doon nila mas malinaw na nasilayan ang isang babaeng marungis, marupok at tila wala sa sarili. Nakagapos ang kamay at paa gamit ang mga lumang tela at lubid. Nang masilayan ang liwanag, napaungol ito ng mahina, tila naalimpungatan. Diyos ko, mahina ngunit nanginginig na wika ni Carla. Buhay pa siya. Agad na lumapit si Daniel at itinangka nitong halagan ang pagkakagapos ng babae. Ngunit nataurum siya nang bahagyang gumalaw ang babae at parang nagpanik. Nanlilisik ang mata nito sa takot. Huwag niyo kong saktan, huwag, bulong ng babae habang nanginginig ang katawan. Hindi ka namin sasaktan, mahinahong sagot ni Daniel habang pinupunasan ng panyo ang noo nito. Tinutulungan ka namin, ligtas ka na. Tinawag agad ni Carla ang ambulansya habang ang iba naman ay tinulungang buhatin ang babae paakyat. Mahina ito, nanginginig at halos hindi na makapagsalita ng maayos. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang balat ay tuyot at ang buhok ay mahaba, ngunit gusot na tila hindi nahaplos ng suklay sa matagal na panahon. Sa loob lamang ng 20 minuto ay dumating ang ambulansya. Tinakpan ng kumot ang katawan ng babae at isinakay agad sa stretcher. Tahimik si Daniel habang pinagmamasdan ang eksenang tilang eksena sa isang pelikula. Ngunit hindi ito pelikula.
Isa itong nakakatakot na katotohanan. Habang papalayo ang ambulansya, tumayo si Daniel sa tabi ni Carla sa gilid ng hagdanan ng bahay. "Sino siya, sir?" tanong ni Carla habang tilang hindi makapaniwala sa nasaksihan. "Hindi ko alam," sagot ni Daniel habang nakatitig pa rin sa direksyon ng ambulansya. "Pero kailangan nating malaman." Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Daniel sa ospital kung saan dinala ang babae. Pinakilala niya ang sarili sa attending physician at sinabing siya ang nakakita at nagligtas sa babae mula sa basement. Tumango ang doktor, ngunit may pag-aalangan sa kanyang tinig. Hindi pa namin alam ang buong estado niya. Malnourished siya, dehydrated, may mga marka ng pang-aabuso. Pero wala kaming mahanap na matibay na dokumento tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi pa siya makapagsalita ng tuloy-tuloy, tila na trauma, paliwanag ng doktor. "Nais kong sagutin lahat ng gastusin niya, doktor. Gusto ko ring bantayan kung anuman ang kailangan niya hanggat hindi malinaw kung sino siya at paano siya napunta sa bahay ko. Mananatili ako yung responsable sa kanya," mariing sabi ni Daniel. "Maiintindihan ko, sir. Napakabigat ng sitwasyong ito." Tugon ng doktor bago iniabot kay Daniel ang isang medical report na pansamantala pa lamang. Nang araw ring iyon, bumalik si Daniel sa kanyang property upang ipasuri pa ang buong basement. Ayaw na niyang may natitirang lihim sa bahay na iyon. Ininspeksyon nila ang buong silid. Nakatagpo sila ng ilang lumang lata ng sardinas, 2 sirang kahon ng gatas, isang kupas na damit pang maid, at isang larawan na natupi sa gilid ng dingding. Pinagmasdan ni Daniel ang larawang iyon, isang babaeng nakangiti habang may hawak na basahan sa kamay. Tila finuhaan habang naglilinis sa loob ng parehong bahay. Hindi maipaliwanag kung bakit, ngunit may kakaibang sakit na gumapang sa kanyang dibdib habang tinitingnan niya ito. "Sir," ani Mark habang nakasilip sa pintuan ng basement, "nakita po namin to sa likod ng luma ninyong aparador sa taas. Parang diary." Inabot niya ang lumang notebook, kulay maroon na may mga pahinang halos punit-punit. Binuklat ito ni Daniel at doon niya nakita ang mga pahina na may pirma sa dulo, Maria. Tila unti-unti nang nagkakaroon ng pangalan ang babaeng iyon. Ngunit ang tanong na tumatakbo sa isip ni Daniel ay hindi lang kung sino si Maria, kundi sino ang may gawa ng lahat ng ito at bakit siya ay tila iniwang mamatay nang walang sino man ang tumulong. Sa mismong bahay na ngayon ay kanya ng pagmamay-ari. Hindi pa man lubos na lumulubog ang araw, ay muling bumalik si Daniel sa ospital. Buong araw siyang balisa. Hindi makakain ng maayos, hindi rin mapakali sa sariling bahay. Ang mga imahe ng babaeng nakagapos, ang pagkakaupo nito sa malamig na semento, at ang nanginginig na tinig nito habang humihingi ng tulong ay hindi maalis sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay hindi lang siya basta nakasaksi ng krimen, para bang may bahagi ng kanyang nakaraan na gustong muling lumitaw sa pamamagitan ng babaeng iyon. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng nurse sa information desk. "Sir Villaraza, gising na po ang pasyente. Medyo nanghihina pa pero nakakagalaw na't nakakapagsalita ng konti." "Salamat," sagot niya. Mabilis ang hakbang patungo sa silid na tinutukoy. Sa loob, tahimik na nakahiga ang babae sa kama. Suot ang puting gown ng ospital. Maputla ang mukha, manipis ang pisngi. Mata ay tila lumubog na sa lalim ng mga taon. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang determinasyon sa paraan ng pagkakatingin nito kay Daniel. Lumapit siya sa tabi ng kama. "Ako si Daniel. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa basement," mahinahon niyang sabi. Tumango ang babae ng bahagya, saka sumubok magsalita. "Ako si Maria." Hindi makagalaw si Daniel sa saglit na iyon. May pangalan na ang babae, Maria. Isa yung simpleng pangalan, ngunit sa kanyang pandinig, ito'y tila palatandaan ng isang kwento na kailangang tuklasin. "Pwede mo bang sabihin anong nangyari sa'yo?" Tanong niya, maingat ang tono. Ayaw niyang mailagay sa alanganin ang emosyon ng babae. Napatingin si Maria sa kisame, tila iniipon ang lakas para buuin ang mga salita.
Matagal na akong nandyan sa ilalim. Di ko na maalala kung ilang taon. Kinilabutan si Daniel. Hindi pa niya noon lubusang nauunawaan kung gaano katagal ngang nahulong si Maria. Pero ngayon, sa sariling bibig nito, naramdaman niyang totoo ang hinala. Hindi ito ilang buwan lang, kundi taon. May nagtali sa akin. Babae, matanda na. Galit siya sa akin. Sabi niya, kailangan kong magbayad sa kasalanang di ko ginawa. Bulong ni Maria. Halos pabulong na parang natatakot may makarinig. Gusto mang tanungin ni Daniel kung sino ang tinutukoy ni Maria. Pinili muna ninyang hindi pilitin. Sa halip, sinabihan niya ito, wala ka na sa ilalim, ligtas ka na. Kahit sino pa ang may gawa sa iyo nito, sisiguraduhin kong mapanagot sila. Kinabukasan, dumating ang medical report mula sa doktor. Ayon dito, si Maria ay severely malnourished. May mga chronic bruises at fractures sa balakang at binti na tila hindi nabigyan ng lunas sa mahabang panahon. May bakas ng pagkakatali sa kamay at paa at ang ilang sugat ay galing sa matatalas na bagay. Ayon sa doktor, kung natagpuan pa siya ng mas huli, malamang ay hindi na siya aabot ng 1 linggo. Muli niyang kinausap ang doktor. Pwede ko ba siyang alagaan habang nagpapagaling? Ililipat ko siya sa isang unit na mas tahimik at kumpleto sa gamit. May sariling nurse at caregiver doon. Tumango ang doktor matapos ang ilang legal clearance. Basta't may consent ng pasyente at may maayos kayong setup, wala kaming tutol. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unting bumabalik ang lakas ni Maria. Kahit pa mabagal ang kilos, nagsimula na siyang magsalita ng mas malinaw. Sa bagong unit na tinirhan nila sa Tagaytay, may sariling kwarto si Maria, may therapist na dumadalaw at may laging nakahandang pagkain na espesyal para sa kanyang recovery. Isang gabi, habang pinagsisilbihan siya ng soup ng private nurse, lumapit si Daniel sa teras kung saan nakaupo si Maria sa wheelchair na kabalot ng kumot. Pwede ba kitang samahan dito? Tanong niya. Tumango si Maria. Hindi pa rin niya lubusang nakakasanayan ang presensya ni Daniel, pero halata sa kanyang mga mata ang paggalang at pagtanaw ng utang na loob. Salamat sa lahat, bulong ni Maria. Di ko alam kung buhay pa ako ngayon kung di mo ako nakita. Wala kang kailangang ipagpasalamat. Ang may kasalanan sa'yo ang dapat magpaliwanag. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino sila, sagot ni Daniel habang nakatanaw sa malawak na taniman ng pino sa ibaba ng burol. Tahimik si Maria ng ilang minuto, ngunit bago sila bumalik sa loob, napatingin ito sa kanya. May tanong ako, ikaw ba ang anak ni Leticia? Napalingon si Daniel, parang binuhusan ng malamig na tubig. Paano mo kilala ang pangalan na yun? Tanong niya. Hindi sumagot si Maria. Umiling lang ito, saka muling tumingin sa malayo. Sa sandaling iyon, may isang piraso ng puzzle na kumislot sa loob ni Daniel. Hindi pa malinaw ang kabuuan, pero alam niyang hindi aksidente ang lahat ng ito. Si Maria ay hindi lang basta biktima. May koneksyon siya sa pamilyang matagal na niyang tinakasan. At ngayon ay tila pilit na binubuksan ng tadhana. Makulimlim ang langit nang mabising si Maria kinabukasan. Nakatitig lamang siya sa kisame, marahang nilalaro ng daliri ang laylayan ng kumot habang bumabalik sa kanyang isipan ang tanong na hindi pa rin niya nasasagot. Bakit ngayon pa? Bakit matapos ang napakatagal na taon ng katahimikan at pagkakakulong, ngayon lang siya naligtas? At bakit ang anak ng mismong taong sumira sa buhay niya ang siyang nagligtas sa kanya? Dumating si Daniel sa unit bandang 10:00 ng umaga. Dala ang ilang prutas at mainit na pandesal mula sa isang panaderya sa Tagaytay. Pagkapasok niya sa loob, nadatnan niya si Maria na tahimik na nakaupo sa sofa, nakabalot pa rin ng kumot at nakatingin sa bintana. Magandang umaga, bati ni Daniel, inilapag ang supot ng pagkain sa lamisita. Mainit pa to. Naalala ko sabi mo dati paborito mo ang pandesal? Napalingon si Maria sa kabahagyang ngumiti. Salamat, napakabait mo. Umupo si Daniel sa tapat niya, marahang hinawi ang isang hibla ng buhok
na tumabing sa kanyang mata. Gusto kong malaman ang totoo. Kung ano man ang kaya mong sabihin, kahit konti lang, makakatulong para maintindihan ko. Mariin ang tingin ni Maria, saka siya dahan-dahang tumango. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero ang totoo, matagal na akong nagtatrabaho sa bahay na yon. Simula pa noong mga dalaga pa ang may-ari. Si Leticia? Tanong ni Daniel, nakakunot ang noo. Tumango si Maria. Oo, ako ang personal maid ng ina mo. Nanigas si Daniel, bagaman matagal na niyang pinutol ang emosyonal na koneksyon sa kanyang ina. Hindi pa rin madali para sa kanya ang marinig ang pangalan nito, lalo na kung may kasamang panibagong anino ng karahasan. Hindi ko gustong manira, pero may mga bagay na kailangan mong marinig. Patuloy ni Maria, mababa ang tono at puno ng hinahon. Mabait si Ma'am Leticia nung una. Strikta pero makatarungan. Ngunit may mga araw na pila nag-iiba siya. Parang may kinikimkim. Lalo na nung nalaman niyang malapit ako sa asawa niya, sa tatay mo. Malapit? Tanong ni Daniel, halatang nabigla. Hindi romantiko, agad niyang paglilinaw. Walang ganon, pero mabait ang tatay mo sa mga tauhan. Madalas niya akong kausapin, tanungin kung kumusta ang pamilya ko, kung may kailangan ako. Iyon lang, pero para kay Ma'am Leticia, sapat na yun para magselos. Pumikit si Daniel, pinipilit intindihin ang mga impormasyong biglang sumisiksik sa kanyang utak. Hindi niya masabing hindi niya kayang paniwalaan, ngunit hindi rin niya maipaliwanag ang bigat na dumadapo sa kanyang dibdib. Nung isang gabi, tinawag niya ako sa kwarto niya. Pinagbintangan akong nagnanakaw. Sabi niya nawawala raw ang isang pares ng hikaw niya. Hindi totoo. Hinalughog niya ang kwarto ko at wala siyang nahanap, pero galit na galit siya. Doon kanya ikinulong? Tanong ni Daniel, unti-unting lumalalim ang intonasyon ng boses. Hindi agad kinabukasan. Pinasama niya ako sa hardin. May dalang gamot ang kasambahay. Inakala kong para sa sakit ng ulo niya. Pinainom niya sa akin. Pagkatapos noon, hindi ko na maalala ang sumunod. Pagkagising ko, nasa basement na ako. Nakagapos, madilim. Wala man lang salamin o tubig. Ilang linggo pa, wala nang bumaba. Diyos ko, bulalas ni Daniel, napahawak sa sentido. Wala akong kaalam-alam, kung alam ko lang. Wala ka roon, nasa Amerika ka na. Sagot ni Maria. At simula nun, araw-araw na lang ay dasal ang naging sandata ko. Naging kaibigan ko ang dilim. Ang pag-asa lang na may darating. Hanggang sa isang araw, tumahimik na lang ang paligid. Wala nang kaluskos, wala nang yabag. Doon ko naisip, baka patay na siya. Hindi sumagot si Daniel, wala siyang masabi. Hindi niya alam kung galit ba siya, nahihiya o parehong-pareho. Alam kong anak ka niya. Dagdag pa ni Maria. Nakita ko ang litrato mo sa kwarto niya dati. Pero noong tumambad ka sa basement, hindi ko inakala na ikaw rin ang magiging dahilan para makalabas ako roon. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Bulong ni Daniel, halos hindi lumalabas ang tinig. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng ina mo. Pero may isang bagay akong pakiusap. Ano yun? Tanong ni Daniel. Wala kang pagsasabihan, hindi pa ngayon. Hindi pa ako handa. Hindi ko kayang balikan lahat ng iyon sa harap ng ibang tao. Kung kaya mong panatilihin muna ang katahimikan, hanggang sa kaya ko na, pasensya ka na. Tumango si Daniel. Ipinapangako ko, wala ni isa mang kaluluwa ang makakaalam. Ikaw ang bahala kung kailan mo gustong magsalita. Sa mga sumunod na araw, binantayan ni Daniel ang kalagayan ni Maria. Ipinag-utos niyang alisin sa media ang anumang posibilidad na may makasagap sa nangyari. Pati mga trabahador sa dating bahay ay pinasumpa niya sa confidentiality agreement. Sinimulan niyang utusan ang legal team niya na magsiyasat ng discreetly nang walang pinapangalanan ukol sa nakaraan ng kanyang ina at ng mga tauhan nito. Nais niyang alamin kung totoo nga ba ang lahat ng sinabi ni Maria. Hindi dahil sa pagdududa, kundi para mas mapagtibay pa ang paniniwala niyang hindi ito dapat ituring na aksidente. Habang gumagaling si Maria, unti-unti ring nabubuo sa puso ni Daniel ang isang bagay na hindi niya inasahan. Isang pagkalinga, hindi lang dahil sa awa, kundi isang malalim na pagnanais na tulungan siyang muli.
hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang taong handang bumawi para sa pagkuulang ng nakaraan. 3 linggo na ang lumipas mula nang mailigtas si Maria mula sa madilim na basement ng lumang bahay. Sa mga araw na iyon, unti-unting nabubuo ang kumpiyansa niya kay Daniel. Hindi man mabilis, ramdam ni Daniel ang pagbabago sa kilos ni Maria. Mula sa laging tahimik at takot, ngayoy mas madalas na itong lumalabas sa balkonaheng may tanawing bundok, nagsusulat sa notebook at bahagyang nakakangiti tuwing kinakausap siya. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, alam ni Daniel na may laman pa ring mabigat sa loob ni Maria. Isang umaga, natatnan niya itong nakaupo sa duyan sa veranda. Hawak ang isang lumang larawan na tila pinipilit maalala. "Ano yang tinitingnan mo?" tanong ni Daniel habang inilapag ang tasa ng tsa sa mesa. Larawan iyon ng isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang, na may hawak na kahon ng laruan habang nakangiti. Tila kinuha ito sa isang lumang bakuran. "Ikaw ito, di ba?" tanong ni Maria. Tinapik ang gilid ng larawan. Tumango si Daniel, bahagyang nagulat. "Oo, saan mo yan nakuha?" "Ito ang naiwan sa ilalim ng kama sa basement. Nakasilid sa isang lumang sobre na may pangalan mong nakasulat sa likod." Tumingin si Maria sa kanya. "Ito ang unang larawan mo na nakita ko noon. Ilang beses ko tong tinitigan habang nakakulong ako. Ito ang nagpapaalala sa akin na may kabutihan pa sa mundong to." Hindi nakapagsalita agad si Daniel. Umupo siya sa tabi ni Maria. Ramdam ang bigat ng kanyang bawat salita. "Minsan iniisip ko," patuloy ni Maria, "kung paano nagiging anak ang isang tao ng taong kayang gumawa ng kasamaan sa iba. Matagal ko na ring tanong yan sa sarili ko." Sagot ni Daniel. "Simulat sa pool, hindi naging normal ang relasyon namin ni Mama. Palagi siyang malayo, malamig, parang may galit na hindi ko maintindihan. Alam mo ba?" Mahinang sambit ni Maria. "Hindi lang ako ang biktima niya." Napalingon si Daniel. Tila unti-unting kinukuryente ang laman ng kanyang dibdib. "Anong ibig mong sabihin?" Tumindig si Maria. Lumakad papalapit sa gilid ng veranda at tiningnan ang mga punong pine sa ibaba. May iba pa siyang pinatahimik. Mga kasambahay na basta na lang nawala. Isang hardinero, tinanggal matapos akusahang magnanakaw. At ang pinakamasakit, ang sariling kapatid niya. Yung tiyahin mong si Clara, hindi lang basta umalis papuntang abroad. Nakita kong sinampal siya ni Leticia sa harap ng mga tao. At kinabukasan, wala na lang siya. May narinig akong usapan, binayaran para manahimik. "Hindi to pwede," mariing sagot ni Daniel. "Hindi ako pwedeng manahimik lang. Hindi ko sinabi yan para paghigantihan mo siya," wika ni Maria, "kundi para maintindihan mo, may dahilan kung bakit ganito ang takbo ng bahay na iyon. Hindi iyon bahay, isa iyong hawla, isa iyong hukay." Tumango si Daniel. "Kung may katarungan man akong pwedeng maibigay sa mga nawalan ng boses, sisimulan ko sa iyo. Ngunit hindi pa doon natapos ang revelasyon." Sa hapon ding iyon, habang nagsusulat si Maria sa kanyang journal, nilapitan siya ni Daniel sa sala. "Maria, may tanong ako, pero gusto kong sagutin mo lang kung kaya mo na." Umangat ang tingin ni Maria mula sa kanyang sulat. "Ano yon? Bakit mo ako tinawag na anak ni Leticia? Alam kong sinabi mong maid ka niya, pero may mga salitang binanggit ka noon na tila alam mong koneksyon ko bago pa kita ipakilala." Huminga ng malalim si Maria. Isinara niya ang journal at mahinahong nagsalita. "Dahil andun ako nung isinilang ka." Napatayo si Daniel. "Anong ibig mong sabihin? Hindi ako simpleng maid lang noon. Ako ang tagapag-alaga mo nung sanggol ka pa. Habang abala si Leticia sa negosyo at gala, ako ang nagsusustento sa iyo ng gatas, nagpapalit ng lampin, nagpapatulog. Ako ang unang tumawon sa iyo ng bunso bago mo pa man matutunan ang sarili mong pangalan." Nanlaki ang mga mata ni Daniel. "Hindi ko to alam. Ni minsan hindi ito nabanggit ni Mama. Dahil tinanggal niya ako bago ka tumuntong ng 3 taon." Sagot ni Maria, may kirot sa boses. Nagsimula siyang magselos. Hindi niya kinaya na ikaw ay mas lumalapit sa akin kaysa sa kanya. Tinawag niya akong manipulative, na kunwaring tapat pero may lihim na motibo. "Anong ginawa niya sa iyo pagkatapos?" tanong ni Daniel.
Pinag-initan ako, isinangkot sa mga kasinungalingan. Pinilit akong pirmahan ang resignation letter. Pero hindi ako umalis. Nanatili ako sa bahay dahil ayaw kong iwan ka. Hanggang sa isang gabi, ipinatawag niya ako at doon na nagsimula ang bangungot. Hindi na nakapagsalita si Daniel. Tila may bolang namuo sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay walang matibay na pundasyon ang kanyang pinanggalingan. Maria, sambit niya habang nakaluhod sa harap nito. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi ko alam kung paano pa kita babayaran. Hindi mo kailangang magbayad, Daniel. Sagot ni Maria, pinatong ang kamay sa balikat niya. Ang kailangan mo lang ay pakinggan ang lahat at tanggapin na minsan ang pamilyang akala nating buo ay may bitak na matagal nang pilit tinatakpan. Sa gabing yon, habang magkasamang nakatanaw sa mga bituin, tahimik lang si Daniel at Maria. Ngunit sa isang hapon, habang nakaupo si Maria sa ilalim ng punong mangga sa harbin ng bakuran, nilapitan siya ni Daniel. Bitbit ang 2 tasa ng salabat. Mainit pa, sabi ni Daniel. Iniabot ang isa kay Maria. Salamat, sagot ng babae habang tinanggap ito. Dati tuwing nilalagnat ako sa bahay niyo, ito ang pinapainom mo sa akin. Talaga? Napangiti si Daniel. Bata pa ako noon. Di ko na maalala. Natural lang, sagot ni Maria. Ngumiti rin. Pero ako, hindi ko yon makakalimutan. Ikaw lang ang taong hindi nagturing sa akin na mababa. Kahit sanggol ka pa lang, pakiramdam ko may malasakit ka. Saglit silang nanahimik. Ang huni ng mga ibon ang nagsilbing background ng isang pangyayaring tila hindi karaniwang araw lang. Hanggang sa si Daniel na ang unang nagsalita. Handa na akong marinig ang buong kwento mo, Maria. Kung kaya mo nang ikwento lahat, nais kong marinig. Lahat. Huminga ng malalim si Maria bago nagsimula. Noong una akong kinuha bilang katulong, wala pa akong 18. Inirekomenda ako ng pinsan ko na dating katulong din sa pamilya ninyo. Mula sa probinsya, sumakay ako ng bus papuntang Maynila, dala ang isang lumang backpack at ang pangarap na makaulong sa pamilya. Hindi ako sanay sa lungsod, lahat bago sa paningin ko. Pero nang makita ko ang bahay nyo, napawaw ako. Ang laki, ang kinis ng sahig, ang bango ng hangin sa loob. Tumingin si Daniel, tahimik na nakikinig habang si Maria ay tuloy-tuloy ang pagsasalita. Noong una, mabait sa akin si Ma'am Leticia. Tinuruan niya ako kung paano ang tamang paglilinis, pagseserbisyo, maging ang tamang ayos ng uniform. Strikta siya, pero may respeto. Akala ko, okay na ang lahat. Hanggang isang araw, dumating ang bagong hardinero, si Kuya Ramon. Tahimik, masipag, mabait. Sa kanya ko lang naibubuhos ang nararamdaman ko sa pagod at lungkot. May nangyari ba sa inyo? Tanong ni Daniel. Diretso ngunit hindi mapanghusga ang tono. Wala, sagot ni Maria. Umiling. Pero dahil madalas niya akong hatid sundo sa palengke, napagkamalan kami ni Ma'am na may relasyon. Isang gabi, pinatawag niya ako sa opisina niya. Galit na galit siya. Sinabihan niya akong malandi, sinungaling, at sinisira ko raw ang reputasyon ng bahay. Hindi man lang niya kinumpronta si Ramon? Tanong ni Daniel. Hinding-hindi. Ang galit niya ay sa akin lang. Dahil ako ang babae. Ako ang katulong. Ako ang mas mababa. Ilang araw akong hindi makalabas ng silid. Hindi ako pinakain. Pinagbawalan akong kausapin kahit ang ibang kasambahay. Si Ramon, pinauwi, walang abiso, wala nang bumalik. Diyos ko, bulalas ni Daniel habang pinipigilang magngitngit. Nagpatuloy pa rin ako sa trabaho, ani Maria, pinipilip huwag mapaluha. Para sa inyo, ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi ako umalis. Tuwing tatawagin mo akong Ate Maria, kahit pinagsabihan ka ng yaya mo na Inday ang itawag sa akin, doon ako humuhugot ng lakas. Napahawak si Daniel sa noo. Naiinis ako sa sarili ko na hindi ko ito alam. Hindi ko man lang nakita. Wala kang dapat ikagalit sa sarili mo. Bata ka pa. Pero si Ma'am, nakita niyang mahalaga ta sa akin.
At doon nagsimula ang totoo niyang galit. Naging paranoid siya. Pinagbintangan akong nagnanakaw ng alahas. Isang hapon, nakita mo siyang galit na ganit sa kwarto niya. Tinitingnan ang salamin, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabing wala nang natirang tapat sa kanya. Pinatawag niya ako kinagabihan at hindi na ako muling nakalabas. Tumahimik si Maria. Tiningnan niya si Daniel sa mata, saka idinugtong. Nais kong mabigyan ng boses ang mga taong gaya ko, pero hindi ko kayang lumaban sa korte. Hindi ko kayang sumabak sa media. Hindi ko kayang makipagsagutan sa mga taong mas malakas sa akin. Naiintindihan ko, sagot ni Daniel. Pero ako ang may kaya. Ako ang magsasalita para sa'yo kung hahayaan mo ako. Ngunit paano kung ang totoo'y masira ang pangalan mo? Pamilya mo pa rin siya. Ina mo, sagot ni Maria, puno ng pag-aalala. Iyan na nga ang matagal ko nang gustong itanong sa sarili ko, sagot ni Daniel. Sa tuwing naiisip ko kung sino ako, laging may kulang. Ngayon, alam ko na kung bakit. Dahil itinayo ang pagkatao ko sa pundasyong puno ng kasinungalingan at pananakit. Panahon na para ayusin ko yon. Hindi para sa pangalan namin. Undi para sa mga taong nasaktan ng pangalan na iyon. Saglit silang nanahimik. Sa katahimikan, naroon ang bigat ng nakaraan at ang pasaning gustong iwaksi. May tanong ako, Daniel, bulong ni Maria. Paano kung hindi lang ako ang babaeng nagdusa? Paano kung may iba pang nasa paligid natin na hindi rin nakapagsalita? Kaya mo pa silang hanapin? Kung may samang bagay na natutunan ko sa iyo, Maria, sagot niya habang itinatapat ang palad sa palad nito. Iyon ay hindi natatapos ang katarungan sa isang kwento lang. Kailangan itong ilaban hanggang sa huli. Sa dapitapon na iyon, sa ilalim ng punong mangga, dalawang taong magkaibang mundo ang unti-unting nagkakaisa sa layunin. Hindi lamang upang alalahanin ang nakaraan, kundi upang iwasto ito. Hindi para sa pansariling ganti, kundi para sa mga tinanggalan ng boses, para sa mga itinuring na wala, at para sa mga Maria na patuloy na pinatatahimik ng kasaysayan. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Daniel. Ang bawat salitang sinabi ni Maria ay unti-unting gumuguhit sa kanyang isipan, parang mga palatandaan sa mapa ng nakaraan na kailanmay hindi niya pinansin. Hindi siya makakilos ng maayos sa trabaho. Sa bawat pagpupulong, lumilipad ang isip niya. Hindi siya mapakali sa tanghalian, sa hapunan, o kahit pa sa gabi habang sinusubukang matulog sa kama. Isang gabi, matapos ihatid ng personal driver si Maria sa kanyang therapy session, bumalik si Daniel sa lumang bahay sa San Felipe, ang lugar kung saan natagpuan niya si Maria sa basement. Tahimik ang paligid, halos walang katao-tao maliban sa dalawang tagapag-alaga ng bahay. Lumangoy sa hangin ang lamig at alikabok habang binubuksan niya ang pintuan. Tumungo siya sa lumang silid-aklatan kung saan naroon ang mga nakatinggang gamit ng kanyang yumaong ina, si Leticia. Sa gilid ng kabinet ay may lumang aparador na puno ng lumang folders, sulat at tala. Isa-isa niya itong binuklat. Karamihan ay tungkol sa negosyo. Lumang record ng real estate deals, investment notes, at minsang memo ukol sa mga kasambahay. Ngunit isang envelope ang agad tumawag ng pansin sa kanya. Kulay abong sobre na walang nakasulat sa harap. Binuksan niya ito at agad sumambulat ang lumang litrato ng tatlong tauhan, isang hardinero, isang matandang babae na tila kusinera, at isa pang mukhang pamilyar. Nang baliktarin niya ang larawan, nakasulat sa likod, si Ramon, si Manang Oryang, at si Maria. Napalunok si Daniel. Isa itong patunay na matagal nang ang kasama si Maria sa bahay. Kasunod ng larawan, may ilang liham mula kay Leticia na tila hindi na ipadala. Mga liham na puno ng galit, pagdududa at paninisi. Hindi ko kayang pagtiwalaan si Maria. Iba ang mga mata niya. Palaging nagmamasid. Alam kong may itinatago siya. Pero bakit parang siya ang mas mahal ng anak ko? Napaupo si Daniel. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Doon niya unang nakita ang sugat na iniwan ng pagiging ina ni Leticia. Hindi ito simpleng selos. Ito ay lalim ng pagkabaliw sa kontrol,
isang takot na mawalan ng kapangyarihan, maski sa puso ng sariling anak. Kinabukasan, sinadya ni Daniel ang matandang katiwala na minsang nagtrabaho sa kanilang pamilya, si Mang Domeng, na ngayon naninirahan sa isang maliit na barangay sa Cavite, ay dating hardinero ng pamilya Villaraza bago ito pinauwi. Daniel, gulat na bati ni Mang Domeng nang makita siya. "Ikaw na nga. Kamusta po, Mang Domeng? May kailangan po sana akong itanong tungkol kay Maria at kay Mama." Napansin ni Daniel ang biglang pag-iwas ng tingin ng matanda. Tila ba isang aninong matagal nang iniiwasan ay muli niyang nakita. "Ay, anak, matagal ko nang gustong kalimutan ang mga panahong iyon. Pero kailangan ko pong malaman ang totoo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Maria. Alam ko pong may alam kayo." Mariing wika ni Daniel. Huminga ng malalim si Mang Domeng at tumango. "Oo, alam ko lahat kami. Pero sinumpa kaming manahimik. Tinakot ng nanay mo. May abogado, may pera, at may kapangyarihan siya. Kaya kahit gusto naming magsalita, wala kaming lakas ng loob. Ngayon, may lakas na kayo," sagot ni Daniel. "Ako ang anak niya at hindi ko papayagang magpatuloy ang katahimikang ito." Unti-unti nang binuksan ni Mang Domeng ang lahat ng kanyang nalalaman. Na totoo ngang si Maria ay naging matapat na katulong, na marami sa mga kasambahay ang unti-unting nawalan ng trabaho matapos mahuli ni Leticia ang koneksyon nito sa anak niya. Na si Leticia mismo ang nagpakalat ng tsismis sa mga kapitbahay para siraan si Maria. At ang pinakapagpapatibay ng lahat, isang lumang kasulatan ng voluntary resignation na pinapirmahan kay Maria noon, na sinabing pirma niya pero hindi naman siya ang lumagda. Pinipilot niya akong magsinungaling, na sabihin sa mga tao na si Maria raw ay nagnanakaw ng pera, naninira ng gamit, pero hindi ko kaya, kaya't pinili ko na lang umalis nang hindi nagsasalita. Pagbalik sa lungsod, agad na kinausap ni Daniel si Carla, ang kanyang loyal assistant. Ibinigay niya ang mga bagong detalye, ang larawan, ang sulat ng ina at ang pahayag ni Mang Domeng. Nais niyang magsagawa ng legal na imbestigasyon. Ngunit may isang mahalagang hakbang pa siyang kailangang gawin. Kinagabihan, habang tahimik na nagbabasa si Maria ng libro sa maliit na reading nook ng unit, lumapit si Daniel at umupo sa tabi nito. "May nahanap akong mga sulat ni Mama," sambit niya. Diretso ang tingin. Tumingin si Maria, bakas ang kaba sa mukha. "Ano ang nakasulat?" "Lahat ng sinabi mo, totoo. Lahat at higit pa. May mga kasinungalingan siyang pinanghawakan. Mga paninira, hindi lang sa'yo, kundi sa maraming taong naglingkod sa kanya. Natakot lang silang magsalita. At ngayon, ako na mismo ang makikinig sa kanila." Tumingin si Maria sa kanya, halatang pinipigilan ang pagpatak ng luha. "Akala ko walang maniniwala. Akala ko wala ng halaga ang boses ko. May halaga, Maria. At ngayon, hindi lang ako ang makakarinig. Sisiguraduhin kong ang mga ginawa sa iyo ay hindi matutulad sa kwento ng iba pang inaapin gaya mo." Sa saglit na iyon, ang dating galit na gumagapang sa puso ni Maria ay tila napalitan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, may taong hindi lang basta nakinig, kundi may kakayahang kumilos. At sa gabing iyon, habang unti-unting bumababa ang ulap ng dilim, ang katotohanan ay nagsimulang umangat, handa nang humarap sa liwanag ng katarungan. Maaga pa lamang ay gising na si Daniel. Hindi siya tinulugan ng kanyang konsensya. Matapos ang mga revelasyon na nakuha niya mula kay Mang Domeng, sa mga sulat ng kanyang ina at sa mga pahayag ni Maria, tila baga ang buong pagkatao niya ay binabago mula sa kaibuturan. Sa loob ng kanyang isipan, humahalakhak ang multo ng nakaraan. Hindi lang ng kanyang ina, kundi pati ng kanyang sariling kabataan na binuo sa loob ng isang mundong peke. Sa unang pagkakataon, naupo siya sa sulok ng kanyang sariling silid sa ilalim ng ilaw ng isang dimlam. Hawak ang isang frame ng larawan nilang mag-ina na kuha pa noong siya'y nasa elementarya. Suot ni Leticia ang puting bestidang palaging kinagigiliwan ng mga bisita sa kanilang tahanan noon. Habang siya namay, nakangiting nakakapit sa baywang
ng babaeng nooy iniidolo niya bilang matatag, matalino at walang kapintasan. Pero ngayon, habang tinitingnan niya ang larawang iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pandidiri, hindi lang sa ina, kundi sa sarili niyang pandilang naging bulag sa katotohanan. Nang araw ring iyon, ipinatawag niya si Maria sa study room ng rest house. Nakasuot ito ng simpleng damit at bagamat maaliwalas na ang mukha, bakas pa rin ang lalim ng iniindang sugat sa kalooban. Maria, simulang wika ni Daniel, patawarin mo kung parang paulit-ulit kong binabalikan ang sakit mo. Pero sa totoo lang, ako ang hindi pa handang bitawan ang lahat ng ito. Lalong lumalala ang tanong sa utak ko, paano ako naging anak ng isang taong kayang gawing impyerno ang buhay mo? Umiling si Maria. Daniel, minsan hindi natin pinipili kung sino ang magiging magulang natin. Pero pwede nating piliin kung anong klaseng tao ang gusto nating maging. At sa nakikita ko, pinipili mong maging mabuti, kahit masakit ang katotohanan. Tumango si Daniel, saka inilabas ang isang envelope. Ito ang mga dokumento ng Ancestral House. Hindi pa ako sigurado kung anong plano ko sa bahay. Pero isang sigurado ako, hindi na ito magiging imbakan ng sakit at lihim. Nag-isip si Maria, gusto mo ipasara ang bahay? Hindi, sagot ni Daniel. Mas gusto ko siyang i-renovate. Hindi bilang bahay ng mga Villaraza, kundi bilang isang lugar ng paghilom. Isang tahanan para sa mga babaeng gaya mo. Yung mga inabuso, itinago, pinatahimik. Napatingin si Maria. Bakas ang gulat at pag-alala sa kanyang muka. Daniel, alam mo bang hindi ganon kadali yon? Hindi lang pera ang kailangan mo. Kailangan mo ng tibay, ng paninindigan. Kapag ginawa mo yan, babalik ang lahat ng multo ng pamilya mo. Ikaw na ang magpapatawag sa kanila. Handa na ako, mahinang sagot ni Daniel. At kung may magtatangkang sirain ako o palabasing kasabwat ako sa mga kasalanan ng ina ko, tatanggapin ko, basta't hindi na mananahimik ang mga gaya mong naging biktima. Kinagabihan, habang tulog si Maria, bumalik si Daniel sa dating silid ni Leticia sa Ancestral House. Pinili niyang mag-isa. Kinuha niya ang susi ng lumang aparador at sa ilalim ng mga lumang damit at scarf ay nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at nandoon ang diary ng kanyang ina, isang makapal kulay maroon na kwaderno na may inisyal na LV sa gilid. Binuklat niya ang mga pahina. Dito niya unang narinig ang tinig ng kanyang ina, hindi bilang matapang at matatag na babae, kundi bilang isang nilalang na unti-unting nalunod sa sariling takot at galit. Isinulat ni Leticia, pinangarap ko ng respeto, hindi ko ito nakuha sa asawa ko. Lalo na kay Maria, hindi ko maintindihan kung bakit mas pinipili siyang lapitan ng anak ko. Ako ang ina, ako ang may karapatang mahalin. Habang binabasa ni Daniel ang bawat pahina, naramdaman niyang hindi lang kasalanan ang iniwan ng kanyang ina, kundi isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Sa loob ng diary, nabanggit ni Leticia na ilang beses niyang sinubukang paalisin si Maria, ngunit hindi siya mapalagay sa ideyang maaari siyang magsumbong. Kaya't pinili niyang patahimikin ito sa paraang alam lang ng taong hindi na marunong umibig. Nabitiwan ni Daniel ang diary. Napaupo siya sa gilid ng kama ng ina niya at humawak sa kanyang mukha. Bakit mo to ginawa, Mama? Bulong niya, habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Bumalik siya sa rest house kinabukasan. Tahimik, ngunit habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niyang may pagbabago sa sarili. Wala na ang pagdududa. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit isa na itong apoy na hindi naninira, kundi gumigising. Pagdating sa kusina, nadatnan niya si Maria na nagbubukas ng bintana. Pinapasok ang sariwang hangin. May plano ka na sa bahay? Tanong ni Maria, hindi lumilingon. Meron, sagot ni Daniel. Gagawin ko itong kanluman. Hindi lang para sa mga katulad mo, kundi para sa akin na rin. Para kahit papaano, may saysay pa rin ang mga sugat na iniwan ng pamilya ko. Ngumiti si Maria. Kung ganoon, hindi mo kailangang burahin ang nakaraan. Gamitin mo ito para bumuo ng mas magandang hinaharap. Habang magkasama silang uminom ng tsaa sa teras, tahimik ngunit magaan ang damdamin ng dalawa.
Sa wakas, ang multo ng nakaraan ay hindi na isang bagay na dapat itago. Ito'y isang paalala, isang babala, at higit sa lahat, isang paanyaya na bagamat hindi natin pinipili ang pinanggalingan natin, nasa atin pa rin ang kapangyarihang umili ng direksyon kung saan tayo tutungo. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay abala na si Daniel sa pag-aayos ng mga lunang dokumentong natagpuan niya sa silid ng kanyang ina. Maingat niyang isinilid ang diary, mga sulat at larawan sa isang kahong may lock. Plano niyang ipa-archive ang lahat ng ito, hindi upang itago kundi upang mapreserba ang ebidensyang magpapatunay sa mga ginawa ni Leticia Villarasa, hindi para sirain ang pangalan ng kanyang ina, kundi upang tuparin ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa mga tulad ni Maria. Habang binabalikan niya ang diary ng kanyang ina, napansin niya ang isang sulat na mas bago ang papel at iba ang tinta. Nakaipit ito sa gitna ng mga pahina at sa ibabaw ay nakasulat ang sa anak kong si Daniel. Kapag ako'y wala na, mabigat sa dibdib ang pagbuklat ng liham. Doon niya narinig muli ang boses ng ina, hindi sa anyo ng galit o kontrol, kundi sa anyo ng isang babaeng tila humihingi ng tawad. Daniel, kung nababasa mo ito, malamang ay wala na ako sa mundo. Alam kong may mga tanong kang hindi ko sinagot habang ako'y buhay pa. Alam kong may mga sugat kang hindi ko ginamot, mga sulyap na puno ng lamig, mga yakap na hindi ko kailanman naibigay. Hindi ko madedepensahan ang mga ginawa ko. Hindi ko rin hihilingin na maintindihan mo ako. Pero hayaan mo akong ikwento ang isang bahagi ng buhay ko na wala ni isa mang nakakaalam. Unti-unting naglaho ang mamasalita sa anyang pandinig habang binabasa ang laman ng sulat. Ayon sa liham, si Leticia ay dumanas ng matinding depresyon at pagkabalisa matapos malaman na ang kanyang asawa ay may matagal ng lihim na relasyon sa isang babae na hindi niya pinangalanan. Doon nagsimulang mabuo ang galit sa kanyang puso, ang takot na maagawan ng atensyon, ng pagmamahal at ng karangalan. Ilang bahagi sa liham, ang tila naglaladlad ng emosyon ng isang babaeng hindi nakalaban sa sarili niyang demonyo. Hindi ko kinaya nang makita kong mas mahal ka ni Ramon kaysa sa akin. Akala ko kapag ako ang ina, ako ang sentro ng mundo mo. Pero sa bawat pagkakataon na lumalapit ka sa kanya at kay Maria, para akong nawawala sa sariling tahanan. At ang tahanang yon, Daniel, ako ang nagtayo. Kaya pinili kong purahin ang sinumang nagbabanta sa mundong iyon. Nabitawan ni Daniel ang liham, hindi dahil sa galit, kundi sa paggagimbal, na ang ina na kanyang kinatakutan ay isa ring babaeng biktima ng sariling pagdurusa. Pero kahit alam niyang may pinanggalingan ang lahat, hindi iyon sapat para mabilang nakatarungan ang ginawa nitong kasamaan. Isang linggo matapos ang pagbubukas ng kahon ng lihim, nagdesisyon si Daniel na ipasuri ang mga dokumento sa kanyang personal legal team. Pumili siya ng isang abogado na tahimik ngunit matatag, si Attorney Manuel de Vera, isang dating human rights lawyer na ngayoy consultant ng kumpanya ni Daniel. Pagharap nila sa conference room, bit-bit ni Daniel ang buong kahon ng ebidensya. Gusto ko ng tamang proseso, Attorney de Vera, ani Daniel. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan. May mga pinalayas, pinatahimik at kinasangkapan sa loob ng bahay namin. Ang ilan nawalan ng kabuhayan, ang isa ikinulong sa kadiliman ng basement. Nagbukas ng talaan si Attorney de Vera. May mga pangalan ka bang natatandaan bukod kay Maria? Tumango si Daniel. May Ramon, may Manang Oryang, at may Clara, kapatid daw ng ina ko na bigla na lang nawala. Gusto kong alamin kung nasaan sila ngayon. Kung may sulat, diary o testigo, maaari tayong magsampa ng petisyon upang buksan ang estate records ni Leticia Villarasa. Maaring may mga claimants pa na pinutol o pinigilan. Kailangan lang nating maging maingat. Maglalabas tayo ng dokumento, pero hindi pa natin isasampa sa orte hanggat walang formal na pahayag si Maria. Paliwanag ng abogado. Hindi ko siya pipilitin, pero sisiguraduhin kong may sandigan siya kung sakaling handa na siya. Kinagabihan, bumalik si Daniel sa rest house.
Nasa kusina si Maria, naghihiwa ng mangga habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa labas ng bintana. Napansin nito ang mabigat na ekspresyon sa mukha ni Daniel, kaya't agad siyang nagtanong, "May natuklasan ka na naman?" Timango si Daniel. "May isa pang sulat si Mama, para sa akin." Inamin niya ang selos, ang sakit, ang galit, at ang takot na maaagawan siya ng mundo. "Ikaw, si Ramon, lahat kayo naging simbolo ng pagkawala ng kontrol niya." Tahimik si Maria. Marahang inilapag ang kutsilyo sa ibabaw ng chopping board. "Ayokong kaawaan siya," sambit ni Maria. "Pero ayokong kamuhian siya habang buhay. Dahil kapag hinayaan kong ubusin ako ng galit, parang ako na rin ang ibinilanggo ulit sa basement." Lumapit si Daniel at naupo sa tabi niya. "Kaya nga gusto kong marinig kung handa ka nang magsalita, hindi para sa publiko, kundi para sa sarili mo." Nagtagal ng ilang minuto ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Maria, mahina ngunit buo ang tinig. "Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto ko lang ng kapayapaan. Pero kung may mga tao pang gaya ni Manang Oryang at Clara na hindi pa nakakakuha ng hustisya, hindi ako pwedeng manahimik." Tumingin siya kay Daniel. "Tutulungan kitang hanapin sila. Hindi dahil gusto kong saktan ang alaala ng ina mo, kundi dahil gusto kong simulan ang panibagong kabanata na may linaw, may liwanag at walang tinatago." Muling sumiklab ang apoy sa loob ni Daniel. Hindi na ito galit. Isa na itong sigurado at matuwid na hangarin. Isang pagpapatuloy ng kwentong sinimulan sa kadiliman, ngunit ngayon ay marahang tinutungo ang liwanag. At sa bawat pahina ng mga sulat na iyon, sa bawat luha na pumapatak sa pagitan ng mga letra, unti-unting nagkakaroon ng saysay ang lahat. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang bawat umaga sa rest house. Wala nang masyadong tanong si Daniel kay Maria. At si Maria naman, bagamat mas madalas pa ring nakaupo sa tabi ng bintana, tila may malalim na iniisip sa bawat pagbuntong hininga. Alam ni Daniel na dumaraan siya sa mabigat na desisyon, isang uri ng tahimik na pakikipagtagpo sa sariling lakas. Isang gabi, habang nagkakape silang dalawa sa veranda, tuluyan nang nagsalita si Maria. "Daniel, anya, may matagal na akong iniisip." "Sabihin mo lang," tugon ni Daniel, habang tahimik na inilapag ang tasa. "Alam kong gusto mong maghain ng kaso. Alam kong gusto mong itama ang lahat ng mali. Pero hindi ko kayang gawin yon. Hindi pa ngayon." Mahina tapat ang kanyang tinig. Hindi sumagot agad si Daniel. Tinitigan lang niya ang mukha ni Maria, ang mukha ng isang babaeng hindi lamang nagdusa, kundi lumaban sa katahimikan sa loob ng maraming taon. "Hindi kita pipilitin," sagot ni Daniel sa huli. "Lahat ng desisyon manggagaling sa'yo. Ang mahalaga, alam mong hindi ka na nag-iisa." Tumango si Maria. "Pero hindi ibig sabihin na wala na akong gagawin. Gusto ko pa ring makatulong, makapagbagong buhay. Gusto kong magsimula sa simpleng bagay, ang mabuhay muli bilang ako." Kinabukasan, hiningi ni Maria ang tulong ni Carla para maghanap ng panibagong trabaho. Hindi bilang kasambahay, hindi bilang alalay. Gusto niyang subukan ang isang larangang matagal na niyang pinangarap noon pa, ang magluto. Habang nag-uusap sila ni Carla, napag-alaman ni Daniel na mahilig pala talagang magluto si Maria noon pa man, na kahit noong nasa bahay nila siya bilang maid, siya raw ang palaging nagvo-volunteer kapag may handaan. Gumagawa ng leche flan, embutido, kahit mga kakanin na gustong-gusto ng mga bisita. "Bakit hindi ka nalang mag-aral ng culinary?" Suhestyon ni Carla habang pinapakita sa kanya ang listahan ng mga community classes sa Tagaytay. "Hindi ko alam kung kakayanin ko pa," sagot ni Maria. "Pero gusto ko sanang subukan. Gusto ko talagang matutunan yung formal na paraan ng pagluluto." Nang malaman ni Daniel ang plano ni Maria, agad siyang kumilos. Inilok niya ito ng full scholarship para sa isang 6-month culinary training course sa isang accredited na culinary center malapit sa Alfonso. "Wala kang kailangang bayaran," ani Daniel. "Basta ipangako mong siseryosohin mo." "Bakit mo to ginagawa para sa akin?" tanong ni Maria, di maiwasang mapaluha. "Dahil sa lahat ng pinagdaanan mo, ikaw pa rin ang nanatiling matatag.
At kung may paraan para makita mong may kinabukasan ka pa, gagawin ko. Lumipas ang mga buwan at habang dumaraan sa culinary training si Maria, nagsimula siyang magbagong anyo. Mas naging masigla ang kanyang mga galaw, mas naging determinado ang kanyang bawat salita. Sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unti siyang umaalis sa anino ng pagiging biktima at pumapasok sa panibagong papel, ang pagiging sarili niyang tagapagligtas. Dumating ang araw ng graduasyon niya mula sa culinary course. Nakasuot siya ng puting chef's uniform, may nameplate na Maria de la Cruz sa dibdib at maumatibay ng ngiti sa labi. Imbitado si Daniel at si Carla at sa maliit na seremonyang iyon, halos hindi makapaniwala ang mga kapwa-trainee niya sa pinagmulan ni Maria. Hindi ko akalaing marami akong matututunan sa ganito kakonting panahon, aniya sa kanyang maikling talumpati. Pero higit pa sa knife skills at plating, natutunan kong pahalagahan ang sarili kong kwento, na kahit gaano karumi o kadilimang nakaraan mo, may lugar pa rin para sa iyo sa mundong ito. Pagkatapos ng graduasyon, muling lumapit si Daniel kay Maria. Na yun nag-graduate ka na, anong balak mo? Ngumiti si Maria, gusto kong magtrabaho, hindi sa restaurant, hindi muna sa hotel. Gusto ko sanang magsimula sa catering, maliit lang, mga handaan sa baryo, birthdays, kasal. Ayokong maging kilala agad. Gusto ko lang yung alam kong galing talaga sa puso ang pagluluto. Agad itong sinang-ayunan ni Daniel. Bumili siya ng isang maliit na bahay na may kalakip na kusina sa tabi ng bagong renovation site ng dating ancestral house. Ipinarenovate niya ito bilang test kitchen at mini catering studio para kay Maria. Simula mo to, ani Daniel, walang pangalan ng Vilaraza, pangalan mo lang. At doon nagsimula ang bagong yugto ni Maria. Hindi bilang isang babaeng ikinulong at tinakot, kundi bilang isang babaeng muling bumuo ng kanyang pangarap. Sa bawat inihahain niyang pagkain, sa bawat lutong nilalagyan ng tamang timpla ng asin at pagmamahal, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sugat. At sa gilid ng kanyang bawat tagumpay, naroon si Daniel, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kaibigan, taga-suporta at saksi sa kanyang pagbabalik. Salamat, ini Maria isang gabi habang inaayos nila ang menu para sa isang debut sa bayan. Para saan? Tanong ni Daniel habang inaabot ang mga papel. Para sa paniniwala, sa pagkakataong ibinigay mo, at higit sa lahat, sa hindi paglalagay sa aking sa kahon ng nakaraan. Gumiti si Daniel, hindi mo kailangan ng kahon, Maria. Kailangan mo lang ng kusina at lakas ng loob. Sa bawat tikim ng niluluto niya, sa bawat taong napapangiti sa kaniyang pagkain, nagiging malinaw kay Maria na hindi niya kailangang sumigaw sa entablado para mapakinggan. Ang bawat halimuyak ng niluluto niya, bawat sarap na dumadaloy sa panlasa ng mga tao, ay sapat na para marinig ang kwento niya. Isang babaeng minsang itinago sa kadiliman, ngunit ngayon, unti-unting lumiliwanag sa sarili niyang paraan. Ilang buwan na ang lumipas mula nang makaagtapos si Maria sa kanyang culinary training at maitatag ang maliit niyang catering business. Ang dating tahimik na kusina sa gilid ng rest house ay ngayoy puno na ng amoy ng piniritong lumpia, nilutong kare-kare at mainit-init na utsinta. Sa bawat araw na lumilipas, tila muling binubuo ni Maria ang sarili, hindi sa pamamagitan ng malalaking salita o matitinding hakbang, kundi sa simpleng paghahain ng pagkain at pagbibigay ng serbisyo mula sa puso. Dumarami na rin ang kanyang kliyente. Nagsimula siya sa mga kapitbahay sa Tagaytay na naghahanap ng murang handa para sa binyag o birthday. Ngayon, pati mga event planners ay tumatawag na sa kanya upang ipa-cater ang maliliit na kasalan at anniversary celebration. Si Carla, na dating assistant ni Daniel, ay tumutulong ngayon bilang part-time events coordinator, habang si Daniel naman ay nananatiling tahimik na taga-suporta. Malayo sa spotlight, pero palaging naroon. Isang hapon, habang inaayos ni Maria ang tray ng mga suman na may latik sa ibabaw, lumapit sa kanya ang isa sa mga babaeng nagtatrabaho sa kusina, si Leah,
isang single mother na dati ring kasambahay ngunit nawalan ng trabaho sa Maynila. Ate Maria, sabi ni Leah habang pinupunasan ang lamesa. Salamat po talaga sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makatrabaho dito. Hindi ko po akalain na makakabangon pa ako. Numiti si Maria. Dati rin akong nawalan. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong pwedeng puntahan. Habang humihinga pa tayo, may magagawa pa tayo. Hindi lang si Leah ang natulungan ni Maria. Ilan pa sa kanyang mga kitchen staff ay daping galing sa mga women's shelter, mga inabusong asawa o mga nawalan ng tirahan. Lahat sila sa ilalim ng pamumuno ni Maria ay binigyan ng ikalawang pagkakataon, hindi lang sa kabuhayan kundi sa paniniwala sa sarili. Hindi tayo makakalimot, sabi ni Maria minsan sa isang meeting nila. Pero hindi rin tayo dapat manatili sa sakit. Gawin nating sangkap ng lakas ang lahat ng dinaanan natin. Dahil dito, napansin ng ilang NGO sa Batangas at Cavite ang modelo ni Maria. Isang araw, may dumating na imbitasyon mula sa isang women's foundation na nag-oorganisa ng seminar para sa mga survivor ng domestic abuse. Gusto raw nilang si Maria ang magbahagi ng kanyang kwento. Hindi agad sumagot si Maria. Pinag-isipan niya ito ng ilang araw. Alam niyang hindi madaling bumalik sa nakaraan, pero alam din niyang baka ito na ang pagkakataon para ipasa sa iba ang lakas na unti-unti niyang nabuo. Nang araw ng seminar, dinala siya ni Daniel sa venue, isang simpleng convention hall na punong-puno ng kababaihan mula sa iba't ibang panig ng Southern Luzon. Tahimik si Maria habang nasa backstage, suot ang kanyang simpleng white blouse at itim na slacks, walang makeup, walang alahas, pero tangan ang dignidad ng isang babaeng bumangon mula sa impyerno. Pag-akyat niya sa entablado, tahimik ang lahat. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin siya sa bawat mukha. May mga bata pa, may mga may edad na, may mga tila hindi sanay sa ganitong pagtitipon. Lahat sila may dalang kwento. Lahat sila naghihintay ng isang dahilan para muling tumayo. Ako po si Maria de la Cruz, panimula niya. At ako po ay dating maid, dating bilanggo, hindi sa loob ng kulungan, kundi sa loob ng isang bahay na hindi ko akalaing magiging bilangguan ko. Isa-isang ikinuwento ni Maria ang kanyang pinagdaanan. Ang pananahimik, ang takot, ang kadilimang hindi nasusukat ng liwanag ng araw. Ngunit higit sa lahat, ikinuwento niya ang muling pagtindig, ang pagtanggap ng tulong, ang pagbubuo ng bagong pangarap, at ang pag-abot ng kamay sa iba. Hindi ko po kayo hinihikayat na magsalita kung hindi pa kayo handa, aniya. Pero sana paghanda na kayo, alam niyong may mga taong makikinig. May mga tulad natin na handang sumama sa landas ng panghilom. Pagkatapos ng seminar, nilapitan siya ng isang batang babae. Mga nasa 18, hawak ang mumurahing tote bag at may bakas ng pagod sa mata. Ate Maria, wika nito, gusto ko pong maging katulad niyo. Numiti si Maria, hinawakan ang kamay ng dalaga. Mas higit pa sa akin ang pwede mong marating. Ang mahalaga, huwag mong hayaang burahin ng iba ang pagkatao mo. Sa gabing iyon, habang pauwi sila ni Daniel sa sasakyan, tahimik ang paligid. Pero hindi ito ang tahimik na may lungkot. Tahimik ito na puno ng saysay. Ngayon ko lang ulit naramdaman yung ganito, ani Maria, nakatanaw sa labas ng bintana. Parang hindi na ako nakatali sa kahapon. Dahil hindi ka na nga nakatali, sagot ni Daniel. Ngayon, ikaw na ang may hawak ng kwento mo. Pagdating nila sa rest house, sinalubong sila ng mga staff ni Maria, may dalang cake na may icing na pula at asul. Nakasulat, "Congrats, Ma'am Maria! Proud kami sa'yo." Napaluha si Maria, hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa wakas, may mga taong tumatawag sa kanya bilang ma'am na may tunay na respeto. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pinili niyang maging matatag. At habang nagkakainan sila ng cake sa loob ng simpleng kusina na ngayon ay tila naging simbolo ng kanyang bagong buhay, naramdaman ni Maria na ang tunay na pagbangon ay hindi nangyayari sa isang iglap. Nangyayari ito araw-araw sa bawat taong inaabot mo,
sa bawat salitang hindi mo sinisigaw pero tumatagos sa puso. At sa bawat pagkakataon pinipili mong umiti kahit may sugat pa ring nananatili. Hindi na siya si Maria na nakagapos. Siya na ngayon ang Maria na pumipili kung saan pupunta. At sa bawat hakbang niya, dala niya ang mga babaeng dati ring pinatahimik, na ngayoy unti-unti na ring natututong magsalita. Ilang linggo matapos ang matagumpay na seminar kung saan nagsalita si Maria, isang artikulo ang biglang lumabas sa isang kilalang digital news platform. Ang headline, dating maid na kagapos sa basement ng sikat na negosyanteng pamilya. Nagluluto na ngayon para sa bayan. Kasama sa artikulo ang ilang larawan ni Maria na kuha sa seminar at may kasamang buod ng kanyang kwento. Hindi ganap na detalyado, ngunit sapat upang magising ang atensyon ng publiko. Sa loob lamang ng 24 na oras, libo-libo na ang shares at comments. Ang ilan ay humahanga sa katatagan ni Maria, ngunit marami rin ang nagtatanong, sino ang pamilyang nagkulong sa kanya? Sino ang mayamang babae na tinutukoy niya? Habang binabasa ni Daniel ang artikulo sa kanyang opisina, napatingin siya sa laptop na parang sasabog ang dibdib. Hindi siya galit kay Maria, hindi ito sinadya. Halatang may nakisawsaw na dumalo sa seminar at ibinahagi ang impormasyon na hindi pa dapat lumabas. Ang mas mabigat pa, ilang mga empleyado sa lumang kumpanya ng kanyang ina ang nagsimulang magpadala ng mensahe sa kanya. Daniel, totoo ba to? May alam ka ba dito sa maid issue na yan? Pinapunta ako ng media sa bahay ni Leticia. Ayaw kong magsalita, pero delikado to. Mabilis ang kilos ni Daniel. Tinawagan niyo si Carla upang ipatawag ang isang private media consultant. Kailangan nating kontrolin ang narrative, mariin niyang wika. Hindi para itago ang totoo, kundi para hindi mapinsala si Maria. Samantala, sa catering studio, halatang balisa si Maria habang isa-isang pinapatay ang notifications ng kanyang cellphone. "Ma'am, ang dami pong tumatawag," sabi ng isa sa mga staff. "May nagpapakilalang reporter. May gustong magpa-interview." "Huwag niyong sagutin." Mahina ngunit matatag na sagot ni Maria. "Huwag tayong magsalita hanggat hindi malinaw ang plano." Tumawag si Daniel makalipas ang ilang minuto. "Maria, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam kung sino ang nag-leak. Pero ang mahalaga ngayon, ligtas ka. At alam kong ayaw mong maging laman ng balita." "Hindi ako takot, Daniel." Sagot ni Maria pilit na pinapakalma ang boses. "Pero hindi ito ang paraan na gusto kong magsalita. Hindi ako handa sa ganitong klase ng apensyon." "May isang paraan," ani Daniel. "Pwede kang maglabas ng isang statement, kontrolado, tahimik, walang pangalan. Gamit ang boses mo, pero hindi mo kailangang ihayag ang lahat. Ipaliwanag mo kung bakit mo piniling manahimik noon at bakit mo piniling lumantad na yon." Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagtipon sila sa rest house kasama ang media consultant ni Daniel at ang isang abogado. Dito nila binuo ang nilalaman ng magiging pahayag ni Maria. Isang personal statement, hindi press conference. Hindi ito drama, hindi rin paninira. Isa lang itong mahinahong paglalantad ng katotohanan sa paraang hindi mapagmataas, hindi mapanira, at higit sa lahat, makatao. Ilang araw matapos ang pagkalat ng artikulo, lumabas sa opisyal na social media page ni Daniel ang pahayag ni Maria. Walang litrato, walang apelyido. Sa boses ng isang babaeng na nagdesisyong magsalita para sa iba, isinulat niya, "Matagal akong nanahimik, hindi dahil mahina ako, kundi dahil takot akong hindi ako paniwalaan." Ngayon, sa bawat babaeng nawalan ng boses, na kinulong hindi sa rehas kundi sa takot, nais kong sabihin na hindi tayo nag-iisa. Hindi ko kailangang idetalye ang lahat, pero sana maintindihan ninyong ang paghilom ay hindi palaging nakikita sa TV o binabasa sa pahayagan. Minsan, ito'y tahimik na niluluto sa bawat pagkakataong pinipili nating magmahal muli sa sarili. Ang pahayag na iyon ay umani ng libu-libong komento.
Marami ang nagpahayag ng suporta, mga babaeng nagbahagi ng sariling kwento, mga lalaking humihingi ng tawad sa kanilang pananahimik, at mga grupong nais tumulong sa kanyang advocacy. Ngunit hindi lahat ay pabor. May ilang kasamahan ng yumaong Leticia ang naglabas ng pahayag. Sinasabing paninira raw ito sa pangalan ng kanilang matagal ng kaibigan. May mga nagsabing imposible ang nangyari. May ilang nagpaparatang na pera lang ang habol ng babae. Nang mabasa ito ni Maria, hindi na siya umiyak. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya nagpa-interview. Sa halip, mas pinag-igihan niya ang kanyang catering business. Lalo siyang naging aktibo sa pagtanggap ng mga trainees mula sa women's shelters. Bawat isa sa kanila ay pinaglalaanan niya ng oras, hindi lang para turuan magluto, kundi upang iparamdam na may taong handang makinig sa kanila. Ma'am Maria, sabi ng isa sa kanyang bagong tauhan, "Akala ko po yung katulad ko, walang pwedeng puntahan. Pero ngayong narito ako, parang gusto ko na ulit mangarap." Ngumiti si Maria. Mangarap ka, at kapag dumating ang pagkakataong ikaw naman ang makakatulong sa iba, huwag mong palampasin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kusina ng rest house, lumapit si Daniel at nagbukas ng laptop. "Gusto mo bang makita yung statistics?" Tanong niya. "Ano yon?" "Yung reach ng statement mo. Ilan ang nakabasa? Ilan ang nag-share? Ilan ang nag-comment?" "Ilan ang nagsaging sila rin ay biktima. Hindi ko na kailangang makita," sagot ni Maria. "Hindi numero ang mahalaga. Kung may isang taong nagdesisyong bumangon dahil sa sinabi ko, sapat na yon." Tumango si Daniel. "Tama ka, at sigurado akong hindi lang isa ang naapektuhan." Sa labas ng bintana, tanaw ang maliliit na ilaw ng mga bahay sa kalayuan. Marahil, sa isa sa mga bahay na iyon, may isa pang Maria, nakaupo sa dilim, nagtatago ng sakit, naghihintay ng liwanag. At sa gabing iyon, habang magkatabi sina Maria at Daniel sa mesa ng simpleng kusina, pareho nilang alam na ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ngunit hindi na sila mag-isa, hindi na sila katahimikan lang. Sa bawat salitang binitiwan ni Maria, sa bawat pagkaing inihain niya, sa bawat kababaihang tinulungan niyang muling tumayo, unti-unting nabubuo ang mundong kay tagal niyang inakalang wasak na. At sa mundong yon, wala nang basement na madilim, wala nang tali sa kamay, wala nang pangalang dapat ikahiya. Ang natitira na lang ay isang buhay na muling itinayo, matibay, payapa at may tinig na hindi na kailanman mapapatahimik. Makalipas ang halos isang taon mula nang mailathala ang maikling pahayag ni Maria, marami na ang nagbago. Ang dating katahimikan ng rest house ay napalitan ng mga yabag ng mga kababaihang muling natutong mangarap. Sa dating ancestral house, kung saan siya minsang kinulong, ngayon may bakas na ng mga bagong simula, mga bulaklak sa gilid ng landas, bagong pintura sa lumang pader, at hagikhikan ng mga babaeng dumaan sa parehong dilim na pinagdaanan niya. Si Daniel, sa kabila ng kanyang abalang schedule sa pamamahala ng mga kumpanya, ay regular nang nagpupunta roon. Hindi na para bantayan si Maria, kundi para maranasan ang katahimikan ng lugar na minsang puno ng kirot. Ngunit ngayon ay pinipili niyang maging bahagi ng paggaling. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang isang grupo ng babaeng trainees na naglalakad sa hardin, nilapitan siya ni Maria, dala ang 2 tasa ng salabat. "Gusto mo ba ng mainit?" tanong niya. "Lagi," sagot ni Daniel habang inaabot ang tasa. "Mas gusto ko lalo to kapag ikaw ang nagtitimpla." Napangiti si Maria, ngunit hindi na ito tulad ng mga ngiti niya noon. May halong alinlangan, may bahid ng takot. Ngayon, ito'y buo, payapa at may kaunting kalayaan. "Hindi ko inakalang makakarating sa ganito ang buhay ko," ani Maria habang sabay silang umupo sa lumang bench sa ilalim ng acacia tree. "Wala rin akong ideya noon na ang bahay na ito, na minsang naging simula ng pagkasira, ay pwedeng maging tahanan para sa paggaling ng napakaraming tao," sagot ni Daniel. Napatingin si Maria sa dating silid kung saan siya unang nadiskubre. Ang basement na ngayon ay isang community therapy room. Puno ito ng artwork,
journal writing stations, at mga larawan ng kababaihang dumaan sa sentro. Nagdesisyon na akong hindi na bumalik sa nakaraan, sabi niya. Pwede ko siyang ikuwento, pero hindi ko na kailangang ibalik pa. Hindi mo kailangang ibalik, sagot ni Daniel. Pero kung dumating man ang panahon na kailangang harapin ulit ang ilang bahagi nito, andito lang ako. Naging bahagi na si Maria ng pamunuan ng center. Hindi siya may-ari, hindi rin siya direktor. Siya ang tinatawag ng lahat na nanay ng kanluhan. Siya ang nagtuturo ng basic cooking classes para sa mga bagong dating. Siya rin ang unang nilalapitan kapag may umiiyak na survivor. Minsan, wala siyang kailangang sabihin. Isang yakap lang niya ay sapat ng ginhawa. Sa kabilang dako, si Daniel ay nagsimula na ring gumawa ng mga pagbabago sa pamamalakad ng kanilang kumpanya. Nagtayo siya ng scholarship fund para sa mga anak ng kasambahay at service workers. Binuksan niya ang pinto para sa mga kababaihang dating kulang sa oportunidad. Isa sa pinakamalaking desisyon niya ay ang pagtatayo ng isang permanenteng foundation na pinangalanan niyang Liwanag Foundation bilang pagpupugay sa lahat ng kababaihang kailan may hindi pinayagang lumiwanag noon. Gusto kong ibalik sa lipunan ang lahat ng hindi ko nakita noon, aniya sa isang simpleng forum ng mga executive. Dahil may mga sugat na hindi natin napapansin sa mga empleyado natin, pero sa loob-loob nila, sila'y halos hindi na makahinga. Muling naging abala si Daniel sa negosyo, ngunit ibang-iba na ang paraan ng kanyang pamumuno. Mas naging makatao, mas marunong makinig. Ang dating boardroom na puro graphs at projection, ngayon may espasyo na para sa kwentong hindi tungkol sa kita, kundi sa epekto sa buhay ng iba. Isang araw, habang tinuturuan ni Maria ang isang grupo ng trainees na gumawa ng relyenong bangus, lumapit sa kanya si Carla, na ngayon ay full-time na ring bahagi ng programa. Ma'am Maria, sabi niya, may tumawag mula sa isang sikat na TV show. Gusto raw kayong i-feature. Napahinto si Maria sa pag-alis ng tinik sa bangus. Saglit siyang nag-isip. Sino daw sila? Yung programang nagtatalakay ng mga kwentong pagbangon. Hindi raw nila babanggitin ang pangalan ng pamilyang sangkot. Ikaw lang, yung kwento mo. Umiling si Maria, mahinahong tumawa. Pasensya na Carla, hindi ko kailangang ikwento sa TV ang buhay ko. Nandito na ang mga taong gusto kong marinig ang boses ko. Sapat na yon. Tumango si Carla, may paghangan sumilay sa kanyang muka. Ma'am, totoo ka talaga. Walang arte. Wala na tayong panahon sa arte, sagot ni Maria. Ang mahalaga ngayon, yung bawat pagkain na lumalabas sa kusinang ito, may kasamang lakas. Hindi lang pampabusog ng tiyan, kundi pampatibay ng loob. Makalipas ang ilang buwan, naging formal ng bahagi ng lokal na pamahalaan ang center. Nakipagpartner ang LGU sa kanila upang magsagawa ng livelihood training para sa mga kababaihang nanggaling sa kalye, sa kulungan at sa abusadong relasyon. At sa bawat batch na dumarating, hindi nawawala si Maria sa orientation. Hindi ako espesyal, ani niya sa kanyang opening talk. Pero binigyan ako ng pagkakataong makita ang sarili ko sa iba't ibang piraso. At kung ako, na minsang tinanggalan ng boses, ay nandito sa harap niyo ngayon. Alam kong kayo rin kayang magsimula muli. Isang gabi, habang nakaupo si Maria sa tabi ni Daniel sa likod ng kusina, pinagmamasdan nila ang mga babaeng nagtatawanan sa loob. Nagkakainan, nagtutulungan, nagbabahaginan ng pangarap. Sabi nila, ani Daniel, kapag nagtagumpay ka na, dapat kalimutan mo na ang pinanggalingan mo. Pero para sa akin, sagot ni Maria, ang pinanggalingan natin ang bumubuo ng halaga ng tagumpay natin. Hindi para ipagmalaki, kundi para laging paalalahanan kung gaano kahalaga ang bawat hakbang na ginawa natin para makaalpas. Hindi na sila kailangang magsalita pa. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa amoy ng tinola at suman na umuusbong sa hangin, alam nilang totoo ang panibagong simula. Hindi ito eksena sa pelikula, hindi ito kwento ng fairy tale. Ito'y kwento ng mga taong nagdesisyong maghilom, tumindig at manahimik kung kinakailangan. Ngunit hindi kailanman muling tatahimik sa harap ng kasinungalingan at pang-aapi.
Mabilis ang takbo ng panahon sa ilalim ng bagong layunin. Ang dating mga araw na puno ng pag-aalinlangan ay napalitan na ng masinsinang pagplano, pagtuturo at pagluluto. Ngunit sa pagitan ng mga meeting, seminar at catering bookings, may isang bagay na unti-unting sumisibol. Isang bagay na hindi nila inaasahan, ngunit hindi rin nila tuluyang tinatanggihan. Damdamin. Madaling araw pa lamang ay abala na si Maria sa kusina. Piniprepara ang ingredients para sa isang malaking order ng wedding reception. Naglalakad siya habang naka-ponytail, suot ang apron at rubber shoes. Tahimik ngunit may ritmo ang bawat galaw ng kanyang katawan. Tahimik din si Daniel habang nakaupo sa labas ng kitchen window. May hawak na kape. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Hindi iyon ang unang beses na nandoon siya para panoorin si Maria habang abala ito sa trabaho. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nahuhulog ang loob niya sa simpleng katauhan ng babae. Hindi sa kwento nito, hindi sa sakripisyo, kundi sa ginhawang dala nito sa bawat katahimikan. Kanina ka pa dyan, tawag ni Maria mula sa loob habang pinupunasan ang kamay. Masarap lang panoorin ang isang taong mahal ang ginagawa niya, sagot ni Daniel, nakangiti. Umikot si Maria sa counter. Lumapit sa kanya at iniabot ang isang tasa ng salabat. Dami mong nasasabi, uminom ka na lang. Tumawa si Daniel. Alam mo bang hindi ko akalaing isang araw, dito ako gaganahan tumambay, sa gilid ng kusina, sa amoy ng bawang at tinapa. Baka gutom ka lang, pabirong sagot ni Maria. Baka nga, ani Daniel habang pinanood ang pagyuo ni Maria upang kunin ang tray ng mga lumpiang Shanghai. Ngunit hindi lang ang tiyan niya ang kumakalam. Sa loob ng mga linggong iyon, napapansin niyang mas madalas na siyang naglalakad palapit sa kusina kaysa sa opisina. Mas gusto niyang makipag-usap kay Maria kaysa sa board of directors. At higit sa lahat, mas nauunawaan niya kung paanong ang katahimikan ay nagiging tahanan kapag naroroon si Maria. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na feeding program na isinagawa ng kanilang foundation, nagsama sila ni Maria sa viewing deck ng bagong gawang retreat room ng center. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Pagod ka na ba? Tanong ni Daniel habang pinagmamasdan ang bituin. Hindi, sagot ni Maria. Pagod ang katawan, oo, pero magaan ang loob. Matagal silang nanatiling tahimik. Maria, bungad ni Daniel, may isang tanong akong matagal ko nang iniisip, pero gusto kong itanong nang hindi kita mailalagay sa alanganin. Tumingin si Maria sa kanya. Ano yon? May lugar pa ba para sa damdamin mo? Yung hindi tungkol sa trauma, hindi tungkol sa nakaraan. Yung simpleng damdamin lang, gaya ng pagkagusto, ng pag-aalaga. Hindi agad sumagot si Maria. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang tanong. Tumingin siya sa mga punong gumagalaw sa malayo. Marahan niyang isinara ang kanyang mga mata bago nagsalita. Daniel, bulong niya. Tagal ko nang tinanggap sa sarili kong maaring wala ng espasyo para doon. Yung parte ng puso ko na marunong magmahal ng lalaki. Parang kinulong din sa basement. Pero ngayong tahimik na ang paligid, ngayon lang ulit ako natutong makinig sa sarili ko. Umiling siya, ngumiti ng bahagya. Hindi ko alam ang sagot, pero alam ko kung kanino ako natutong muli huminga. Hindi alam ni Daniel kung ano ang dapat niyang sabihin, ngunit sa sagot ni Maria, naramdaman niyang sapat na ang katahimikan. Hindi kailangang sagutin lahat ng tanong. Hindi kailangang pangalanan agad ang damdamin. Ang mahalaga, naroroon ito, tahimik, payapa at totoo. Mula sa gabing iyon, hindi na sila kailanman nagbago ng puring sa isa't isa. Walang formalidad, walang label. Ngunit ang mga mata nila, tuwing nagkakasalubong, ay may mensaheng hindi na kailangang banggitin. Tuwing may order si Maria ng 5 tray ng lasagna para sa isang kasal, si Daniel ang magvo-volunteer na mag-deliver. Tuwing may guest speaker na di makakarating, si Daniel ang hahalili at biglang magbibigay ng impromptu talk
tungkol sa kabutihan ng pagre-restart ng buhay. Tuwing may trainee na umiiyak sa gitna ng session, si Maria ang tatawag kay Daniel. At pareho silang uupo sa gilid ng kwarto para manahimik kasama ang babae. Hanggang sa humupa ang luha at isang gabi habang pinagmamasdan nila ang bagong tarp ng center na may pangalang Kanlungang Maria, napatingin si Daniel sa kanya. Alam mo, sabi niya, kanlungan din kita. Nagkatinginan sila, walang halik, walang yakap. Ngunit ang simpleng pagtango ni Maria at ang malalim niyang buntong hininga ay ilang musika na kay Daniel. Isang kumpirmasyon na minsan, ang damdamin ay hindi kailangang ipagpilitan. Minsan, kusa itong namumunga sa tamang panahon. Sa gitna ng maraming nasira, maraming nawala, at maraming itinago sa dilim, may isang uri ng pagmamahal na tahimik. Walang hiyawan, walang drama. Isang uri ng damdamin na hindi naksulat sa liham ni Leticia o sa mga pahayag sa media. Isang damdamin na binuo ng pagtitiwala, panahon at respeto. At sa damdaming iyon, naroon si Maria, hindi bilang biktima, hindi bilang bayani, kundi bilang babae na muling natutong magmahal sa sarili at unti-unting natutong tumanggap ng pagmamahal mula sa iba. Maganda ang naging takbo ng center. Ang dating lumang bahay na puno ng lihim at sakit ay ngayoy isa ng matatag na institusyon para sa kababaihan. Sa loob ng isang taon, daan-daang babae na ang dumaan sa kanilang programa. May mga natutong magluto, magnegosyo, at higit sa lahat, muling magmahal sa sarili. Si Maria ang naging sentro ng lahat, habang si Daniel ang tahimik ngunit matatag na haligi sa likuran ng bawat tagumpay ng lugar. Ngunit sa ilalim ng tagumpay, may mga matang nanonood. Isang umaga, habang inaasikaso ni Maria ang delivery order para sa isang hotel sa Batangas, may hindi pamilyar na lalaking nagtanong sa labas ng gate. "Ate, nandito po ba si Maria de la Cruz?" Tanong ng lalaki habang kinakamot ang batok. Hawak ang isang brown envelope. Si Leah, isa sa mga staff, ang sumagot. "Wala po siya ngayon, sir. Bakit po ninyo siya hinahanap?" "May delivery lang po. Legal documents. Pero kung hindi siya available, babalik na lang po ako," sabay alis ng lalaki. Nang bumalik si Maria mamayang hapon, ikinwento agad ni Leah ang insidente. "Hindi ko po siya pinapasok. Pero parang may kakaiba sa kilos niya. Hindi tulad ng mga normal na delivery personnel." Nag-aalalang sumagot si Maria. "Sige, next time, kung ganyan ulit, ipatawag mo na agad si security. Titingnan ko na rin to kay Daniel." Nang gabing iyon, habang nasa opisina si Daniel, ipinatawag niya si Attorney Manuel de Vera upang suriin ang mga bagong issue sa estate ni Leticia. May mga kumakalat kasing chismis na may lalaking kamag-anak umano ng yumaong matriarka na humahabol sa bahagi ng mana. Ngunit higit pa roon, may mga sinasabi sa social media na si Maria raw ay opportunist lamang, nagsinungaling, at ginamit ang trahedya upang makuha ang simpatya at suporta ng publiko. Nagsisimula na silang umatake. Sambit ni Daniel habang pinapakita ang mga screenshot kay Attorney de Vera. "Ang nakikita ko rito, sagot ng abogado, ay hindi lang simpleng pagkondena. May organisado sa likod nito. At mukhang may layuning guluhin hindi lang ang foundation, kundi pati ang personal na pangalan ni Maria." Maya-maya'y pumasok si Carla, may hawak na file. "May bago po tayong intel, ayon sa aming background check. Ang lalaking nagpunta sa center kaninang umaga ay isang dating driver ni Leticia, pangalang Celso Rivera. Matagal nang nawawala, pero lumilitaw ngayon sa mga forums at close group chats. Sinasabing siya raw ang nakakaalam ng totoong kwento ni Maria. Gusto ko siyang mahanap," matigas na wika ni Daniel. "Hindi para takutin. Gusto ko lang makasiguro kung anong motibo niya." Samantala, si Maria na may nananatiling kalmado sa harap ng mga staff. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niyang may dumarating na panganib. Isang gabi,
Habang naglalakad siya sa compound para magpahangin, may narinig siyang kaluskos sa gilid ng bodega. Agad niyang nilapitan, ngunit wala siyang nadatnan kundi ang isang bukas na gate. Nang tanungin niya si security, wala raw silang nakita. Kinabukasan, ipinatawag na ni Daniel ang buong team para sa emergency meeting. Simula ngayon, aniya, magkakaroon tayo ng mas mahigpit na protokol. Magdadagdag tayo ng security cameras, body cam para sa guards, at visitor screening system. Ngunit hindi pa sila nakaka-recover mula sa pag-a-adjust nang dumating ang mas mabigat na balita. Isang araw, pinatawag si Daniel ng kanyang abogado sa opisina. May isang lalaking non-file ng kasong concealment of crime laban sa kanya at kay Maria. Ang complainant? Si Celso Rivera. According to his statement, paliwanag ni Attorney De Vera, alam daw ni Maria ang lahat ng kabaluktutan ng yumaong Leticia. Pero pinili niyang manahimik. At ikaw daw, Daniel, ay pinigilan siyang lumantad sa pamamagitan ng pera at impluensya. Napahiling si Daniel, wala siyang ebidensya. Wala nga, pero may narrative. At sa mata ng media, minsan sapat na yon para sirain ang tiwala ng publiko. Pag-uwi ni Daniel, agad niyang kinausap si Maria. Alam kong hindi mo ito kasalanan. Sambit niya habang nakaupo silang dalawa sa silid konsultasyon ng center. Pero kailangan nating harapin to. Hindi na nating pwedeng baliwalain ang mga bantang to. Tumango si Maria. Handa ako. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi na ako matatakot. Sumunod na linggo, nagsimula ang preliminary investigation. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya ni Celso, pumutok ito sa media. Pinalabas ng ilang tabloid na may lihim si Maria na hindi pa sinasabi. Isang vlog pa ang nagpakita ng edited clips mula sa seminar kung saan nagsalita siya. Tinanggal ang konteksto at ginamit upang palabasing may itinatago siya. Ngunit hindi na sila umatras. Nang ipatawag si Maria para sa affidavit submission, dumating siya sa harap ng prosecutor na may dangal sa kilos at katiyakan sa tinig. Wala akong itinatago, aniya. Hindi ako perpekto, pero hindi rin ako kriminal. Kung ito ang halaga ng pagbibigay ng boses sa mga pinatahimik, tatanggapin ko. Pero hindi na ako papayag na baliin ng iba ang totoo. Sa wakas, matapos ang 2 linggong hearing, ibinasura ang kaso. Mismong ang korte na ang nagsabi, walang sapat na batayan, walang ebidensya at malinaw na isang uri lamang ito ng harassment. Paglabas nila sa korte, sinalubong sila ng mga dating trainees ng center. Bit-bit ang plakard na may nakasulat, "Hindi kami babalik sa dilim. Kasama ka namin, Maria." Sa sandaling iyon sa ilalim ng araw na tirik, napangiti si Maria. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas, hindi na siya kailanman nag-iisa. At higit sa lahat, sa gitna ng panganib, lumabas ang katotohanan, mas matatag, mas maliwanag at mas malaya. Makalipas ang ilang buwan mula sa pagkakabasura ng kasong isinampa ni Celso, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Maria at Daniel. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan na puno ng takot at pagtatago. Isa na itong panatag na tila bunga ng mahabang pakikibaka. Sa kabila ng lahat ng unos, mas tumibay pa ang pundasyon ng kanilang pagkaao at relasyon. Hindi lang bilang partner sa trabaho, kundi bilang 2 taong pinag-isa ng layunin at pananampalataya. Isang araw, habang nagtatabas ng mga lumang papeles sa opisina, biglang nagsalita si Daniel. Alam mo, Maria, kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka tuluyan na akong nabulang sa galit at sakit na iniwan ni Mama. Pero ikaw ang nagturo sa akin kung paano magpatawad. Napangiti si Maria, sabay sabing, at ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling maniwala sa sarili ko at sa posibilidad na kaya kong tumayo muli. Lumipas ang mga araw, at dumating ang isang hindi inaasahang balita. Ang local government ay pumipili ng bagong awardee para sa People's Light Award, isang pagkilala sa mga ordinaryong individual
na may ekstraordinaryong kontribusyon sa komunidad. Isa si Maria sa mga nominado, ngunit hindi niya ito alam. Ang mga kababaihang tinulungan niya sa center ang tahimik na naghain ng kanyang pangalan. Makalipas ang 2 linggo, isang sulat ang dumating. Nang binuksan ito ni Maria, halos hindi siya makapaniwala. "Daniel, Daniel," sigaw niya habang patakbong papasok sa opisina ng lalaki. "Tinanggap ako bilang awardee. Ako raw ang tatanggap ng People's Light Award ngayong taon." Nagkatinginan sila at sabay-sabay na napuno ng palakpakan ang buong opisina. Si Lea, si Carla, pati ang ilan sa mga dating trainees na ngayoy empleyado na ng center ay nagsipontakbuhan upang yakapin siya. "Para ito sa inyo rin," ani Maria habang pinupunasan ang kanyang luha. "Dahil kung wala kayo, wala rin ako rito." Ang araw ng awarding ay ginanap sa isang eleganteng conference hall sa Maynila. Dumalo ang mga kilalang personalidad, lokal na opisyal at mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Nang tinawan ang pangalan ni Maria, kumindig siya sa gitna ng liwanag ng entablado. Hindi na ang dating takot na dalaga, kundi isang babaeng matatag, puno ng dignidad at malasakit. "Ipinanganak akong walang pangalan," panimula niya habang nakatayo sa podium. "Ang boses ay banayad ngunit buo. Lumaki akong biktima ng pang-aabuso at pananamantala. Pero sa gitna ng dilim, may mga taong umalalay at naniwala. At ngayoy ako na ang nagsisilbing liwanag sa iba. Ang gantimpala pong ito ay hindi para sa akin lamang. Ito po ay para sa lahat ng kababaihang napilitang manahimik, para sa mga taong piniling magmahal sa kabila ng sakit, at para sa bawat pusong hindi sumuko." Ang kanyang talumpati ay nagdulot ng katahimikan sa buong bulwagan. Ang uri ng katahimikang bunga ng matinding paghanga. Pagkatapos ng gabi ng parangal, dumagsa ang mga imbitasyon mula sa iba't ibang probinsya. Hinihinging magsalita si Maria, magsimula ng bagong branch ng Women's Center at tumulong sa pagbubuo ng mga bagong programa. Samantala, si Daniel naman ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Hindi siya pala sikat, ngunit alam niyang nasa tamang landas sila. Isang araw, habang magkasabay silang naglalakad pa uwi mula sa center, biglang huminto si Daniel. "Maria," aniya habang seryoso ang mukha, "matagal ko nang gustong itanong to, pero laging may ibang inuuna. Pero ngayon, handa na siguro tayo." Napakunot noo si Maria. "Ano yun? Sasama ka ba sa akin habang buhay?" Abot ng maliit na kahon na may lamang simpleng singsing. Naiyak si Maria, ngunit hindi agad sumagot. Tinitigan niya si Daniel at sa loob-loob niya, bumalik ang lahat ng alaala. Ang kaba sa unang gabi sa mansyon, ang takot sa lihim ni Leticia, ang paghihirap sa center, ang gyera laban sa kasinungalingan, at ngayon, ang gantimpala ng lahat ng iyon. "Oo, Daniel," bulong niya. "Oo. Kasi kung meron mang lugar na gusto kong mapunta, yun ay yung lugar kung nasaan ka." Ilang buwan matapos ang kanilang engagement, naganap ang isang simpleng kasalan sa bakuran mismo ng Women's Center. Ang mga abay ay hindi artista, hindi politiko, kundi ang mga dating babaeng biktima na ngayoy matatag at malaya. Lahat ng bisita ay may kwento ng paglaya. Lahat ay saksi ng pag-ibig na hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa buong komunidad. Sa reception, nagsalita si Carla. "Alam niyo ba, dati pangarap lang ni Maria na magtayo ng isang maliit na bahay na may sariling garden. Ngayon, may sarili na siyang center, pamilya, at sabay tingin kay Daniel, asawang kakampi habang buhay." Tumawa ang lahat. Ngunit may luhang bumagsak sa mga mata ng marami. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay, ng kapayapaan, ng gantimpalang hindi kayang tumbasan ng anumang salapi. Sa bandang huli, si Maria ay hindi naging mayaman sa yaman ng salapi, ngunit naging mayaman sa dami ng pusong nabago, dami ng buhay na nailigtas, at dami ng kabutihang naipamana. At habang sila ni Daniel ay magkahawak kamay na nakaupo sa harap ng hardin na minsang pinangarap lang nila, alam nilang ang tunay na gantimpala ay hindi tropeyo, hindi parangal,
kundi ang buhay na binago nila at patuloy pang babaguhin.